2 linggong makalipas sa mga nangyari, ay nandito nga ako ngayon sa tabi ni Alvin habang nasa airport kami. I'm so sorry, Alvin. Hindi talaga ako makakasama sa'yo. Okay lang, Hana. I understand. Please take care of yourself. Sabi niya at tinawakan ng aking mga kamay. Actually, 2 na kami, Alvin. Sabi ko at halata sa mukha niya ang pagkalito. What do you mean? Nakakundot noong tanong niya. I'm pregnant. Masayang sabi ko. Hindi na ako nagulat nung hindi agad siya makasagot, but tila natulala. Ganun ba? Wow, Hana, I didn't expect that. Pero congrats. Lagi kayong mag-iingat ni baby. Nakangiting sabi nito. Lumuhod pa nga ito para magpantay ang mga tiyan ko at agad naman niya itong hinaplos. Be a good baby to your mommy. Nakangiting sabi nito habang hinahaplos ang aking tiyan. Tumayo ito para umalis na. Niyakap niya ako na mahigpit at naramdaman kong hinahaplos niya ang aking buhok. Please be happy this time, Hana. Lalo na't magkakaroon ka na ng anak. Whatever happens, just remember that I'm always here. Kahit malayo tayo sa isa't isa. Sabi nito sa akin habang nakayakap. Naramdaman ko namang naiiyak na ako at agad ko itong pinigil pero hindi ito sumunod sa akin. At agad akong napahagulhol. Hey! Why are you crying? Makakasama yan sa baby. Pag-aalo nito sa akin. Pati si baby din kasi nalulungkot sa pag-alis mo. Umiiyak na sabi ko. Ayoko na tuloy umalis. Baliw, umalis ka na nga. Sabi ko, sabay hampas sa balikat nito na siyang ikinatawa niya. Tumungo na nga si Alvin at malungkot ako nakangiti habang tinitignan ng kanyang likod. Sana makahanap ka na ng magmamahal sa iyo, Alvin. Kasi deserve mo yun. Matapos kong maihatid si Alvin, ay agad naman akong pumunta sa presinto para puntahan si Jacob. Ipipilit ko pa ding pirmahan niya ang annulment papers namin. Tulad ng dati ay pumunta ako sa front desk ng presinto at doon ko sinabi na bibisitahin ko si Jacob. Nagantay ulit ako doon at makita ko si Jacob ay tila hindi ito natulog ng ilang linggo dahil sa laki ng eyebags nito at mukhang malalim ang iniisip. Jacob! Tawag ko dito at agad naman itong napatingin sa akin at tumakbo para yakapin ako. Jacob, hindi ako makahinga. Sabi ko at agad naman itong bumitaw. I'm sorry. Sabi niya. Lumuhod ito at hinaplos ang aking tiyan na ngayon nga ay medyo makikita mong may umbok na. Hey buddy, I miss you. It's me, your daddy. Huwag mong pahirapan si mami ha. We a good baby. Sabi niya habang kinakausap yung tiyan ko at marahang hinahaplos. Tila may humaplos sa puso ko dahil sa nakita at narinig kong ginagawa ni Jacob ngayon. Maybe he is not a good husband to me, but I'm sure that he will be a great dad to our kid. And when the time comes at hanapin ng anak ko ang daddy niya, I will not hesitate na ipakilala si Jacob bilang ama niya. Deserve niyang malaman iyon at hindi ako impokrita para pagwawalan si Jacob. Walang kasalanan ng bata sa mga nangyari. Bumalik si Jacob sa pagkakaupo sa upuan, magkaharap kami ngayon. I will sign it. Sabi nito na ikinagulat ko. Anong sabi mo? Pag-uulit ko dahil baka namali lang ako ng dinig. Pipirmahan ko na yung annulment papers, Hana. I will set you free. For now. Sabi nito, kaya agad kong inilabas ang envelope at binigay sa kanya. Nilabas niya ang annulment papers sa envelope at tiningnan ito. Inabutan ko siya ng ballpen at kinuha naman niya ito. Papakawalan na kita ngayon, Hana. But when I fix myself, pag na-clear ko na ang mga gumugulo sa isip ko, pag nalaman ko na ang mga sagot sa magulo kong damdamin, at pag nakalaya na ako dito, I will take you back no matter what happened. Desididong sabi nito. Hindi ko alam ang mga sinasabi niya, pero isa lang ang alam ko. Makakalaya na din ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo, Jacob. Pero I hope na makahanap ka ng babaeng karapat-dapat sa'yo at mamahalin ka. Kung sakaling makahanap din ako ng magmamahal sa... Narinig ko malakas niyang binagsak ang ballpen sa lamesa, kaya gulat akong tumingin sa kanya. Wala akong ibang babae na papapasukin sa buhay ko kundi ikaw lang. Ikaw lang ang gusto ko sa buhay ko, Hana. And there's no way na hahayaan kong may ibang lalaki makatuluyan mo.
I will set you free for now to breathe and have time to heal yourself mula sa mga nangyaring nung nakaraan. Pero hindi ko sinasabing hahayaan na lang kita sa iba. I can't do that cause you're only mine. Sabi nito habang nakatitig lang sa akin. Una akong nag-iwas ng tingin dahil hindi ko kayang tagalan ng mga klaseng titig niya ngayon sa akin. May ganito pala siyang side, very territorial. Pero hindi ko hahayaan ang sarili ko na tuluyang maapektuhan sa mga sinasabi niya na hindi ko alam kung may katotohanan. Pirmahan mo na, sabi ko dito pero hindi siya tinitignan. Here, sabi niya sabay abot ng papers. Tinignan ko ito at dinouble check dahil baka walang pirma ang iba pero buti naman at lahat ay meron. Aalis na ako. Paalam ko at tumayo na. Please take care. Pati na rin si baby. I'm sorry sa lahat-lahat. Hindi ako magsasawang mag-sorry sa'yo. When I fix myself, promise babalikan ko kayo na anak natin. I promise. Sabi niya habang yakap pa din ako. Naririnig kong meron na ring mumunting hikbi at medyo nababasa na ako. He's crying again. Hindi ko na-expect na may vulnerable side siya. Ang pinaka nagulat ako ay hindi siya nahihiya na ipakita ito sa akin. Wala sa sariling hinaplos ko ang likod niya para patahanin. Ngunit mukhang hindi ito umepekto dahil mas lumakas ang mga hikbi ni Jacob at mas lalong humigpit ang yakap sa akin. Naramdaman ko ding lumuluha na ako at mahigpit ding nakayakap kay Jacob. Ito na ang huling pagkikita natin, Jacob. Maraming salamat sa isang regalo na pinigay mo sa akin. Yung anak natin. Sana magawa mo ding patawarin ang sarili mo sa mga nagawa mo dati, Jacob. Magsimula ka ulit ng bago at mahanap mo ang tunay na ikaw at ang kasiyahan mo. Sabi ko dito habang umiiyak kaming dalawa. Ito na ang huling pagkikita natin, Jacob. Paalam. Sabi ko at akmang hihiwalay na sa pagkakayakap niya pero mas hinigpitan niya ang yakap na tila ayaw akong paalisin. Ayoko, Hana. Hindi ko kaya, please. Nagmamakaawang sabi nito. Sorry, Jacob, pero hindi ko na rin kaya. Kailangan na nating palayain ang isa't isa. Naramdaman ko maras siyang umiling mula sa pagkakayakap sa akin. I think I know what's the reason kaya nagkakaganito ako. At ngayon ko lang napagtatanto ang lahat. Robert is right. Bulong nito habang umiiyak pero hindi ko alam ang pinagsasabi niya kaya hindi ko na lang pinansin. Paalam, Jacob. Sabi ko at pilit humiwalay sa kanya. Agad kong kinuha ang bag ko at agad na umalis. Hindi ko na sinulyapan si Jacob dahil baka pag ginawa ko ay hindi ko mapigilan ang sarili ko at hindi na makipaghiwalay. It's the best for the both of us. Paalam, Jacob. After 6 years. Kenzo, aalis na si Mama. Sigaw ko sa anak ko dahil papasok na ako sa trabaho. Nasa Amerika kami at dito ko na rin pinanganak si Kenzo. Nagtatrabaho ako bilang isang sekretary sa isang office dito at pinubuhay ang anak ko na mag-isa dahil ayokong umasa kila mami at daddy. Sa Pilipinas na sila nanirahan at hindi na natuloy dito sa Amerika dahil tumatanda na daw sila at mas gusto nilang sa Pilipinas na lang. Wala na akong masyado nabalitaan kay Jacob matapos ang araw na yon sa presinto. Naaprubahan naman ang aming annulment kaya ngayon ay hindi ko na siya asawa. Ang huling balita ko na lang ay nagpapagamot daw siya sa isang psychiatrist para sa kanyang anger management issue. Bukod doon ay hindi ko na alam kung ano ang ganap sa kanya. Siguro ay nakalaya na ito ngayon pero hindi ko na masyadong iniisip yon. Mama, pasalubong ko po ha. Sabi ng anak ko na ngayon nga ay 6 years old na at bibong-bibo. Tila carbon copy ito ng ama dahil halos lahat ay nakuha kay Jacob. Mabuti na lang at nagmana ito sa akin sa mata na maamo. Kinis ko ito sa pisngi at pinanggigilan. Mama naman pinanggigigilan mo na naman yung pisngi ko. Tila nagtatampong sabi niya. Sorry na baby, ang taba-taba kasi ng cheeks mo kaya ang sarap kurutin. Sabi ko at ngumuso naman ito. Basta mama yung pasalubong ko po ha. Pag-uulit nito na siyang ikinatuwa ko. Opo, pag-uwi ko bibilhan kita. Kaya magpakabait ka kay Yaya ha. Sabi ko at sunod-sunod naman itong tumango. Hinilot-hilot ko ang aking batok at balikat dahil nangalay na.
Kanina pa ako tutok na tutok sa ginagawa ko. Hana, may nagpadala na naman ng bulaklak sa'yo oh. Sabi ni Carrie na isang Pilipino at ka-office mate ko din. Bitbit niya ang isang bouquet ng white roses at ibinigay sa akin. Naku ha, nagtataka na talaga ako kung sino ang secret admirer mo at walang humpay na nagpapadala ng flowers. Sabi ni Carrie. Ni mismo ako ay hindi alam kung sino ang nagpapadala ng mga bulaklak na ito. Walang nilalagay na pangalan ang kung sino mang nagpapadala nito at kapag tinatanong namin ang nagdi-deliver ay sinasabi niyang hindi daw niya ito pwedeng sabihin dahil request ng nagpadala. Hindi ko nga din alam kung sino ba nagpapadala niyan. Medyo creepy na rin kaya. Totoo yung sinabi ko dahil hindi ko maiwasang matakot sa pinagagagawa na nagbibigay nito. Break time na sis. Hindi ka pa ba kakain? Tanong niya. Mamaya na ako. May tatapusin pa akong report para maipasa na agad kay Sir Juancho. Nakakalungkot naman. Hanggang bukas na lang pala dito si Sir Juancho. Crush ko pa naman yun. Nangihinayang sabi ni Carrie. Dapat kasi, hindi na lang siya pinalit ng ibang branch ng daddy niya. Nakakalungkot naman. Dagdag pa nito na tila nalulungkot. Hayaan mo na Carrie. Na makamove on ka na rin. Masyado ka naasa kay Sir Juancho eh. Pambasag ko naman dito. Aray ha? Di man lang na preno kailangan straight to the point. Sabi nito at kunyaring nasaktan. Tanggapin mo na kasi. Ilang taon mo nang gusto yung tao pero parang hangin ka lang sa kanya. Ikaw rin masasaktan sa huli. Kaya habang maaga pa, itigil mo na. Seryosong sabi ko. Sabagay. Sige na nga. Magmo-move on na ako. Pero kabog ka ng sinabi mo kanina ha. Parang may pinanghuhugutan. Pangaasam nito sa akin. Nako, kumain ka na nga doon Carrie at tatapusin ko na tong ginagawa ko. Pagtataboy ko sa kanya. Oo na, pero sino kaya yung bago nating boss na pinsan daw ni Sir Juancho? Siguro gwapo din yun. Pero mas gwapo pa din si Sir Juancho may laps. Kinikilig na sabi nito. Akala ko ba aalis ka na? Ang daming chikay eh. Hala sige, kumain ka na. Grabe ka naman sa akin sis. O sige, aalis na ako. Paalam nito at tuluyan na ngang umalis. Pagkatapos ko gawin ang mga dapat kong gawin, ay pumunta muna ako sa kantin sa baba para kumain. Dahil nakaramdam na ako ng gutom at hindi ko namalayan ng oras. Umorder ako ng jumbo meal at nilantakan iyon. Ang bilis kong kumain at tila hindi ako kumain ng ilang linggo. Naramdaman kong napaubo-ubo ako, kaya kinabi ko ang dibdib ko at tinapik-tapik ito ngunit hindi umepekto. At luminga-linga ako sa mesa ko para tignan kung may nabili akong tubig man lang para mainom, pero mukhang wala. Tatayo na sana ako para kumuha ng tubig nang biglang may naglapag na mineral water sa harapan ko. Agad ko itong kinuha kahit hindi ko pa nakikita kung sino man ang naglapag nito sa table. Ininom ko ang tubig hanggang maubos ko na tila nakadepende doon ang buhay ko. Salamat sa tubig ni... Sabi ko, sabay tingala sa nagbigay ng tubig sa akin pero laking gulat ko na makita ang isang taong hindi ko inaasahan. Jacob? Mahinang sambit ko habang nakatingin sa kanya na ngayon nga ay nakatuxedo suit at nakangiting nakatingin sa akin. Tulala pa din ako sa kanya at ilang beses kong kinuwat ang sarili. Tila kinukumpirma kung totoo ba itong nangyayari ngayon. Nakita kong umupo si Jacob sa harapan ko habang ako ay shock pa rin sa mga nangyayari. Long time no see my wife. Sabi nito habang nakangiti. Kumabog ang dibdib ko at tila may paru-paro nagliliparan sa aking mga tiyan nang marinig ko ang kanyang boses. At ano daw? Wife? Nalilimutan ba niyang hindi na kami mag-asawa? O nabagok lang ito? Hey, please say something. You're scaring me. Sabi nito, kaya agad ako nakabalik sa realidad. Paano nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Gusto kong kurutin ang sarili dahil sa pagkakabulol bigla. Nakita ko ito napatawan ng bahagya. Tiningnan ko ito ng mabuti at masasabi kong mas gwapo ito ngayon. Mas luminis ang kanyang itsura at naka-clean cut na rin. Hindi na siya yung Jacob na iniwan ko noon sa presinto. Kailan ka nakalaya? Tanong ko dito at nakita kong sumeryoso ang mukha niya. Last month pa. Mariing sabi niya. Okay.
Sige, kailangan ko ng mauna. Nagmamadaling sabi ko dahil hindi ko kaya ang presensya niya ngayon. Masyado nakaka-intimidate, idagdag pa ang kumakabog kong puso ngayong nakita ko siya. Akala ko hindi na ako apektado sa kanya sa muling magkita kami, pero mukhang mali ako. Natutulog lang ito ng ilang taon at muling naramdaman na makita ang tunay na tinitibok nito. Hindi ito pwede, kailangan ko itong pigilan. See you tomorrow, wife. Sabi niya na siyang ikinanuot ng noo ko. Tomorrow? Anong ibig niyang sabihin doon? Agad kong umalis nang hindi siya nililingon at nagmamadaling pumunta sa desk ko. Mami, sabi mo uuwian mo ko ng pasalubong. Nagtatampong sabi ni Kenzo dahil umuwi akong walang bitbit. I'm sorry anak. Madami kasing ginawa si mama sa work kaya nakalimutan kong bilhan ka. Sabi ko na half totoo, pero ang dahilan talaga ay dahil sa ama ni Kenzo na bigla na lang sumulpot kanina at kung ano-anong pinagsasabi. Pagod ka na pala mama. Okay lang po pero basta ha, gusto ko na po ng donut bukas. Sabi nito at niyakap ako. Opo, ang sweet naman ng baby ko. Nakakawala ng pagod ang yakap mo. Sabi ko dito at pinag-initan na naman ng pisngi at pinaghahalikan. Mama, pagbibigyan ko po yung pang-torture ninyo sa pisngi ko kasi pagod po kayo sa work mama. Sabi nito at tila napipilitan. Magbibihis lang si mama at matutulog na tayo, okay? Sabi ko at agad itong tumango. Nakayakap na sa akin ang anak ko ngayon habang tinatapik ko ang binti nito para makatulog na. Mama, kailan ko po makikita si Papa? Inaasar kasi ako sa school na wala daw akong papa kasi iniwan daw ako kasi hindi niya tayo mahal. Pag-amin ang anak ko at nalulungkot ako dahil sa sinabi niya. Anak, bakit ngayon mo lang to sinasabi kay mama? Eh di sana, nakausap natin yung mga magulang ng kaklase mo. Sabi ko at hinigpitan ng yakap sa anak ko. Hindi ko maiwasang maawa kay Kenzo dahil wala sa tabi niya ang kanyang tatay. Masyado pa kasi siyang bata para maintindihan ng mga bagay-bagay tungkol sa amin ng tatay niya. Wag niyo na po kausapin ma. Tanggap ko na namang baka hindi ako mahal ni Papa Jacob kasi hindi pa siya bumabalik galing ibang bansa. Malungkot na sabi nito at yumakap sa akin. Alam ni Kenzo na ang tunay niyang ama ay si Jacob. Hindi ko iyon ipinagkait sa kanya at pinakita ko pa ang pictures ng ama nito. Meron pa nga siya nakalagay sa wallet niya na litrato mula sa dyaryo at ginupit niya iyon kasi papa daw niya yon. Pinalabas ko ring nasa ibang bansa ang papa niya para mag-work at babalikan din siya. Dahil sa sinabi ng anak ko ay naisipan kong gawin ang isang napakalaking desisyon. Maaga akong umalis ng bahay ngayon dahil may mga hahabulin pa ako mga paperworks na kailangang ipasa. Dahil ang sabi ay ngayon daw darating ang bago naming boss. Kailangan kong i-transfer sa kanya ang mga files para ma-review niya iyon at dahil sobrang daming files yun, ay naghanda ugaga na ako sa mga dapat gawin. Tulog pa si Kenzo nung umalis ako at pinabantayan ko na lang sa yaya niya muna. Tutok na tutok ako sa pagtipa ng mga keyboard at hindi ko na napansin ang mga nasa paligid ko. Nawala ang konsentrasyon ko na may tumapik sa akin. Girl, lahat daw na empleyado kailangan pumunta na sa meeting room. Nandun na daw yung bagong boss natin. At bali-balita, nayami daw ito. Kinikilig na sabi ni Carrie. Mauna ka na muna, Carrie. Malapit na ako matapos. Konti na lang to. Sabi ko at tipa ulit sa keyboard. Sige, basta sumunod ka na agad ha. Ikaw pa naman ang dapat nandun kasi ikaw yung magiging secretary niya. Sabi niya at umalis na siya. Nagtuloy lang ako sa pagtitipa ng keyboard at nakahinga ako na maluwag na matapos ko na ang lahat ng dapat gawin. Ngunit nawala agad ang ngiti sa aking mga labi nang maalala ko na may meeting pala. Tinignan ko ang orasan at nakita kong late na ako ng 30 minutes. Agad akong tumakbo papunta sa elevator dahil ang meeting room ay nasa 7th floor, samantalang ako ay nasa 3rd floor. Nang nagbukas ang elevator, ay agad akong sumakay at pinindot ang floor ko. Lakad takbo ang ginawa ko para makaabot man lang, ngunit habang papalapit ako sa meeting room, ay may nadidinig akong isang malakas na sigaw na lalaki. What the? I said kailangan kompleto kayo pag nandito ako.
Is it hard to follow my simple rules? Agad narinig kong sigaw ng isang barati kong lalaki at nagsimula ng mamuo ang kaba sa dibdib ko. Galit ito dahil may kulang at natitiyak kong ako na lang ang wala doon dahil nung umalis ako ay wala na ako nakitang ibang kaopisina. Nagdadasal ako sa isipan habang kinakabahang naglalakad papunta sa meeting room. Unang araw pa lang ng bago kong boss ay mukhang bad shot na ako. This is my first day. And you? Narinig kong inis na sabi ng lalaki. Kumatok ako ng pintuan at narinig kong nagsitahimik ang mga nasa loob. Naramdaman kong unti-unting binuksan ng pinto at napayuko na lang ako. Sir, I'm sorry I'm late. Kinakabahang sabi ko habang nakatingin pa din sa sahig. Hindi ko yata kaya makita ang mga reaksyon nila sa muka at lalong-lalo na ang boss niya. Ilang segundo siyang hindi nakarinig ng kung anong ingay hanggang magsalita ito. All of you, get out. Sabi nito at naramdam ko namang nag-alisa ng mga kasamahan ko at magsisimula na rin sana ako maglakad paalis nang biglang magsalita ulit ito. Except the one who's late. Dugtong nito at tila na bato siyang nakatalikod sa akin. Unti-unti siyang humarap at laking gulat niya na makita ang hindi inaasahang tao. Jacob. So, where are we? Why are you late? Rinig kong seryosong sabi ni Jacob. Kumakabog ang puso ko habang tinitingnan siya ngayon. Sa lahat ng pwede kong maging bagong boss, bakit siya pa? Kung kailan nananahimik na ang buhay ko, ay saka naman siya magpapakita na parang walang nangyari. I'm sorry sir, may mga importante pa kasi akong inaasikaso. Formal na sabi ko dahil ayaw ko makita niyang apektado pa din ako sa kanya. Seryosong nakatingin siya sa akin at hindi ko kaya makipagtitigan sa kanya na matagal, kaya ako na ang unang umiwas. What is that important thing that you do na nakalimutan mo umattend? Sabi niya at akmang magsasalita na ako nang may sinabi ulit ito. I'm important too. Just so you know. Dugtong pa niya. Sorry sir, alam ko namang importante kayo. Sabi ko at nakita ko nanginginig ang mata niya dahil sa sinabi ko. Importante kayo sir kasi kayo yung bagong boss namin. Dugtong ko at tila bulang nawala ang mga kisap sa mata niya at napalitan ng pagkaseryoso. Hindi ko alam pero bigla akong gustong bawiin yung huli kong sinabi tung nakita ko yung mukha niya na malungkot. Pero pinigil ko ang sarili ko dahil ayoko namang maging marupok ulit sa kanya. I see. So nalaman kong ikaw ang sekretary ni Juancho. So automatic you will work with me too. Opo sir. Drop that sir. I don't like it. Sabi niya na ikinagulat ko. Pero boss kita at kailangan kitang tawagin na ganun. I still don't like it when you call me like that. So don't call me sir. Tila sumakit ang batok ko dahil sa pagiging makulit ni Jacob. Alangang tawagin ko siya sa pangalan niya. Di napagchismisan ako dito na parang sino makaakto dahil walang galang ko lang siyang tinatawag ngayon at boss pa namin siya. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Kung boss, pinutol niya ang sinasabi ko. I want you to call me love or baby. You choose between these two. It's up to you. Nakangising sabi niya. Na-off guard naman ako sa sinabi niya at hindi agad nakaimik. Ano? Tila wala sa sariling sabi ko. You are being too cute right now. Did you know that? Nakangiting sabi ni Jacob. Nilalandi ba ako nito? Hindi pwede yung sinasabi mo. At saka ano pinagsasabi mo? Hiwalay na tayo, pinapaalala ko lang. Seryosong sabi ko, pero hindi nakatakas sa mga mata ko ang pag-igting ng panga niya. Yeah, right. Pero right now, I'm your boss so you will do whatever I want. And I want to see our son. Sabi niya na siyang ikinagulat ko. Ano? I want to see Kenzo. I think I give you enough time para makapag-isip-isip. Kenzo needs a father. And I'm ready to be one. Seryosong sabi niya habang ako hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Ito na ba yung sign para ipakilala ko na si Kenzo sa ama niya? Tama siya. Kailangan ni Kenzo ang isang ama at ayokong ipagkait sa anak ko yun. Pero handa na ba ako makasalamuha ulit ang ama niya? I will give you 2 days para ihanda ang sarili mo at ang anak natin. Pagkatapos nun,
Ipapakilala mo na ako kay Kenzo. Bigla niyang sabi at wala sa sariling napatango ako. Hana, pinapatawag ka na ni Sir, ASAP daw. Sabi ni Carrie. Sige, papunta na ako. Agad akong pumunta sa elevator para pumunta sa office ni Jacob. Ni Sir pala. Kumatok ako pero isang sigaw ang sumalubong sa akin. I've told you, si Hana ang kailangan ko. Sigaw ni Jacob na siyang ikinabigla ko. Biglang may kung anong naramdaman ng puso ko nung marinig ko iyon. Sir, ako po ito. Wala akong narinig na kung anong ingay, kaya kakatok na sana ako nang biglang bumukas ang pinto at doon ko nakita si Jacob na nakatingin sa akin. Pinapatawag mo daw ako? Pambabasag ko sa katahimikan dahil nakatitig lang ito sa akin na siyang ikinailang ko. Hindi ito nagsalita at bigla na lang akong hinigit papasok sa loob. Pinipilit kong bawiin ang kamay ko pero sadyang mahigpit ang pagkakahawak niya sa pulsuhan ko. Ano bang problema ng isang to? Jacob, anong ginagawa mo? Inis na sabi ko dito. Naramdaman ko namang tumigil ito sa paglakad at nasa pulsuhan ko pa rin. Humarap ito sa akin at laking gulat ko nang bigla niya akong hinalikan sa mga labi ko. Dahil sa gulat ay hindi ako nakaimik at tila nanlaki ang mga mata dahil sa mga nangyari. Tiningnan ko si Jacob at nakapikit na mariin ang mga mata nito. Naramdaman ko nagsimulang gumalaw ang mga labi niya at marahang kinakagat ang ibabang labi ko at tila doon ako nakabalik sa wisyo at agad ko siyang tinulak pero hindi man lang ito natinag sa kinatatayuan. Naramdaman ko mas pinailalim niya pa ang halik niya at kinagat niya ang labi ko. Hinawakan ko siya sa kanyang dibdib at pilit itinutulak pero tulad ng kanina ay wala pa ding epekto. Naramdaman kong niyakap niya ako sa bewang at mas dinikit ang sarili sa akin at naramdaman ko naman ang malaking bumubukol sa kanyang pantalon na tumutusok sa aking puson. Nanlaki ang aking mata at pilit ulit itong tinutulak habang hinahalikan niya pa rin ako pero pinipilit ko ang sarili kong huwag itong tugunan. Naramdaman ko mas hinigpitan niya ang yakap sa akin kaya mas naramdaman ko rin ang sundalo niya na handang umatake. I'm your boss. It's my company so it's also my rules. And I want you to kiss me back. Pinaglalaruan mo na naman ba ako? Naluluhang sabi ko. What are you talking about? Kunot noon niyang tanong. Huwag na tayong maglokohan. Malakas ang loob mong paglaruan na naman ako dahil ikaw ang boss ko. Hindi kita pinaglalaruan, Hana. This is not what I expected to happen. Unti-unti siyang humiwalay sa pagkakayakap sa akin na siyang ikinaginhawa ko. Pasimple akong umatras palayo sa kanya. Ano po bang ipapagawa niyo sa akin at pinatawag niyo ako, sir? Nauutal na sabi ko habang pinipilit ang sarili niya tumingin sa mga mata niya. Call me sir one more time and I will kiss you. Seryosong sabi niya. Pero hindi yun pwede. Boss kita at siguradong pagchichismisan ako pag tinawag kita sa pangalan mo. Naiinis na sabi ko. Then don't call me by my name. Yun nga ang point ko. Kaya dapat tawagin kitang Pinutol niya ang sasabihin ko. No? I give you two options na nakaraan, di ba? Love or baby. You choose. Nakangising sabi niya. Parang umakyat lahat ng inis ko sa katawan dahil sa mga pinaggagawa niya ngayon. Oo, gwapo siya sa pagngisi niya. Pero wait, pinupuri ko ba siya? Hindi. Alam mo, kung wala ka magawa sa buhay mo, pues wag mo kong idamay. Nakakainis ka na ha? Sigaw ko dito at tila nalimutan kong boss ko ang kaharap ko. I'm sorry. Please don't be mad at me. Hindi ko na yun kaya. Balungkot na sabi niya habang ang ulo ay bahagyang nakatungo. Just call me sir pag may ibang tao pero pag tayong dalawa lang, please don't call me like that. It feels like you are very far from me. So hard to reach. Hindi agad ako nakaimik sa biglang pag-amin ni Jacob ngayon. May dahilan pala kaya ayaw ko siyang tawagin na ganun. Na-guilty naman ako sa sinabi ko. You can go now. Wala naman akong iuutos. I just want to see you. Sabi niya at tumalikod na sa akin naglakad papunta sa desk niya. Nagpakawala ako ng isang buntong hininga at nagsimula na umalis ng office niya. Nakaramdam ako ng gutom at tiningnan ko ang oras at nakita kong lunch na pala. Kanina pa ako nakatutok sa harap ng computer at hindi ko na malayan ang oras. Tumayo ko at kinuha ang wallet ko. Tiningnan ko si Carrie na subsob na ang mukha sa computer habang nagtatype. Carrie?
Kain tayo? Yaya ko sa kanya. Sorry Hana, pero hindi ako makakasabay ngayon kasi ang dami ko mang tatapusin na reports. Kaloka naman kasi si Sir Juancho. Wala na nga dito, pinapahirapan pa din ako. Reklamo niya. Natawa na lang ako dahil sa reaction niya. Sige, una na ako. Sabi ko at pumunta sa elevator para pumunta sa cafeteria. Habang nag-aantay na magbukas ang elevator, ay naramdaman ko na vibrate ang cellphone ko at nang tiningnan ko ay number ito sa bahay. Hello? Sabi ko sa kabilang linya. Mama! Si Kenzo po ito. Masiglang sabi ng anak ko kaya naman napangiti ako. Anong ginagawa mo baby? Tumawag ka. Malambing na sabi ko habang nakangiti. Nakita ko namang nagbukas ang elevator kaya naman pumasok na ako kasama ang ibang empleyado. Na-miss kasi kita mama eh. Ako po ba? Di nyo na-miss? Siyempre baby miss, na-miss kita. Nakangiting sabi ko habang nakatingin sa ibaba at nilalaro ang aking paa. Nakita ko sa peripheral vision ko na nag-alisa ng mga tao pero hindi ko na lang iyon binigyan ng pansin. Baby, anong gusto mo mamaya? Tanong ko habang ang mga mata ay nasa ibaba pa din. Wala po akong gustong pasalubong ngayon mama eh. Pero gusto ko po ng hug at kiss nyo. Malimbing na sabi ni Kenzo. Sige, pagdating ko, bibigyan kita ng maraming kiss at maraming hug. Nakangiting sabi ko. May kasama kang ibang lalaki. Biglang may sumigaw at pagtingin ko ay walang ibang tao, maliban kay Jacob na nasa likod ko habang nakasandal at madilim ang muka. Anong ginagawa mo dito? Kinakabahang tanong ko at pasimple pinatay ang tawag pero mukhang nakita pa rin niya iyon dahil ang mga mata niya ay masama ang tingin sa cellphone ko. Kaya pala ayaw mo kong tawagin na baby. Dahil may iba ka palang baby. Tell me who is that? Naiinis na sabi niya at ang mukha niya ay namumula na sa sobrang inis. You even said na bibigyan mo siya ng maraming hug at kisses. You are not allowed to kiss and hug. Any guy except me. Sabi niya at tila natahi ang bibig ko dahil hindi ako makapagsalita at gulat na nakatingin sa kanya. Narinig kong nagbukas na ang elevator at akmang aalis na ako na maunahan ako ni Jacob at pinindot lahat ng numbers doon kaya naman nagsara ulit ng pinto. Inis akong tumingin sa kanya habang siya ay namumula pa rin marahil sa sobrang inis. Ano bang problema mo? Kanina ka pa ha? Sigaw ko dito. Siguro ay naghalo na ang gutom, pagod at ang kakaibang nararamdaman ko ngayong kasama siya. Hindi ko ata kayang makulong kasama si Jacob. Anong ibig sabihin ng narinig ko kanina? Meron ka bang ibang lalaki? Naiinis na sabi niya at napasabunot pa siya sa buhok niya. Ano naman kung meron? Ano bang paki mo? Hindi ko na napigilan ang sarili ko at kung ano-ano na ang lumabas sa bibig ko. So meron nga. Hindi pwede. Napahawak ako sa sentido dahil sa mga pinagsasabi niya ngayon. Jacob, pinapaalala ko, hiwalay na tayo. At wala na namamagitan sa atin kaya huwag ka na umakto ng ganyan. No. If that's what you're thinking, then you are wrong. We have our son and we're... Sabi niya, ngunit hindi ko na narinig ang huling sinabi niya dahil pabulong na iyon. Si Kenzo na lang ang responsibilidad mo. At hindi ako. Kaya pwede kong gawin ang gusto ko. You've been a bad girl right now. And you need a punishment. Sabi niya at walang pasabi na hinalikan ako. Nanlaki ang aking mata at hinawakan ang dibdib niya para itulak siya. Pero walang epekto at naramdaman ko ang kamay niyang niyakap ako sa bewang. At mas diniin sa kanya. Naramdaman kong gumalaw na naman ang labi niya. Nilaliman niya ang paghalik sa akin at wala sa sariling tumugon ako. Alam kong mali ito pero ba't ayaw sumunod ng katawan ko sa gusto ng isipan ko. Narinig ko nagbukas ang elevator at doon tila nabuhusan ako ng malamig na tubig at inipon ko ang lahat ng lakas at tinulak ko si Jacob. Hindi ko siya tinapunan ng tingin at agad ako tumakbo palabas. Dumiretso ako sa restroom at doon ay hawak-hawak ko ang aking dibdib at habol hiningang sumandal sa pader. Grabe, anong naisipan ko at hinalikan ko siya pabalik. Mukhang nakain ko lahat ng sinabi ko na hindi na dapat ako maging apektado sa kanya. Nagulat ako na may bouquet of flowers na naman sa desk ko. Nitong nakaraang araw ay wala ako natanggap na ganito. Hindi ko lang alam kung bakit. Hindi naman sa na-disappoint ako or what, nagtaka lang talaga ako. Wow Hana,
Buti nagparamdam ulit yung secret admirer mo, sabi ni Carrie. Nako, kung ano-ano na naman yung sinasabi mo. Natatawang sabi ko. Tinignan ko yung bulaklak at nagulat ako nang may nakita kong isang card doon. Binuksan ko iyon at nabasa kong I'm sorry ang nakalagay. Ba't sorry yung nakalagay dyan, girl? Tanong ni Carrie na hindi ko alam na nasilip na pala ang card. Ewan ko nga din eh. Hayaan mo na nga yan at magtrabaho na tayo. Sabi ko naman. Tulad ng dati ay subsob ako sa trabaho at pagtipa ng computer. Bigla namang pumasok sa utak ko ang nangyari kahapon sa elevator. Yung keys, erase. Dapat hindi ko na yon iniisip pa. Narinig ko naggawing ang cellphone ko at nakita kong si Mami ang tumatawag. Hello Mami, kumusta kayo dyan? Anak, kasi yung daddy mo, sabi niya na siyang ikinabahala ko. Bakit ano pong nangyari kay dad? Sabi ko at pilit na pinapakalma ang sarili dahil nagsisimula na akong kabahan. May sakit ang daddy mo, Hana. At gusto kanyang makita. Naiiyak na sabi ni Mami. Naramdaman ko naman ang mga luha ko nagbabadyang tumulo pero pinigil ko ito. Ano pong sakit ni daddy? Dito ko na lang ipapaliwanag anak. Kailangan mo nang umuwi sa lalong madaling panahon. Sige po Mami. Uuwi na po ako dyan sa Pilipinas. Please po pakisabi kay daddy magpakatatag siya. Naiiyak kong sabi. Sige anak, aasahan namin yan. Sabi ni Mom at pinatay na ang tawag. Pinunasan ko ang mga luhang lumabas sa mata ko at nagtipa sa computer para ihanda ang aking resignation letter. Hindi ko na alam ang pinaggagawa ko at namalayan ko na lang na nasa harapan na ako ng office ni Jacob. Kumatok ako at narinig ko naman siya nagsalita, kaya binuksan ko ang pintuan at halata pa sa mukha niya ang gulat na makita ko. Inabot ko sa kanya ang resignation letter ko at baka sa mukha niya ang pagtataka. Why are you resigning? If it's about what happened yesterday, pinutol ko ang sinasabi niya. Hindi iyon ang tungkol doon. Sabi ko at pakiramdam ko ay namumula na ang mukha ko dahil bigla niya iyong pinaalala. Seriously Hana? Naisip mo pa yan? Kailangan ka ng dad mo. Sabi na matinong parte ng utak ko kaya agad kong inalis sa utak ko ang nangyari. Then, what's the reason at mag-resign ka? Nakakunot toong sabi niya. Kailangan ako ni daddy. Maikling sabi ko. Nakita kong napatayo siya at kunot noong nakatingin sa akin pero bakas doon ng pag-aalala. What happened to dad? I mean, your dad? May sakit siya at kailangan naming umuwi ng Pilipinas para makita siya. Naiiyak kong sabi. Nakita kong naglakad siya papunta sa akin at niyakap ako na mahigpit at doon ko naibuhos ang aking mga luha at niyakap din siya pabalik. I'm so sorry about that. I will let you resign to my company but... Sabi niya habang nakayakap pa din sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. Pero ano? Pero kasama niyo kung uuwi ng Pilipinas. Sabi niya at agad akong napahiwalay ng yakap sa kanya at hindi makapaniwalang tiningnan siya. Nasisiraan ka na ba? Bakit sasama ka sa amin? Hysterical na sabi ko. I'm worried about your dad too. And I want to see our son Hana. Huwag mo namang ipagkait sa akin yun please. Hindi ko naman pinagkakait sa'yo yung anak natin. Pwede mo naman siyang sadyain na bisita sa Pilipinas kung gusto mo. Kayo nga ang sadya ko kaya ako pumunta dito sa Amerika. And then you will live without me? Hindi ata po pwede yun. Nakangising sabi niya na siyang ikinakunot ng noo ko. Anong sabi mo? Ba't parang lagi na lang ako nauutal? Anong problema sa dila ko? Kainis. We will live tonight. Get ready cause I will fetch you and our son. Sabi niya at bumalik na sa desk niya para umupo. Hindi naman ako makapaniwalang nakatingin sa kanya na ngayon nga ay nagbabasa ng kung anong papeles niya. Lumabas na ako ng office niya nang hindi na siya tinapunan ng tingin dahil sa dalawang dahilan. Una ay naiinis ako sa kanya dahil nagdesisyon na naman siya na parang may kami pa. Pangalawa ay may hindi ako ma-identify na tuwa sa puso ko dahil sa isipang makakasama namin siya. Anak, di ba gusto mong makita yung papa mo? Tanong ko kay Kenzo habang nag-iimpake kami ng gamit. Opo mama pero dati lang yun. Sabi niya at tila nawasak ang puso ko dahil sa narinig mula sa kanya. Bakit Kenzo ayaw mo na ba makita ang papa mo? Tila may bara sa lalamunan ko habang sinasabi iyon.
Ayoko na po kasing umasang babalik pa siya mama. Kaya okay lang kahit di ko na makita si Papa. Pero paano kung nandito si Papa mo mamaya? Mama naman ginujoke na naman ako. Nakangiting sabi niya pero baka sa mata niya ang lungkot. Niyakap ko ang anak ko at hinalikan ng kanyang noo, sunod ang mataba niyang pisngi. Pero mama, ano po bang sakit ni Lolo? Biglang tanong niya. Yun nga ang hindi ko alam anak, kaya uuwi tayo ng Pilipinas para malaman. Sabi ko naman at nagsimula na naman ako mag-alala kay Dad. Anak, mag-half bath ka muna, ako nang bahala dito. Sabi ko dahil baka dumating na si Jacob. Sige po. Sagot naman niya at umalis na. Naging busy ako sa pagliligpit ng damit namin at nakita kong okay naman ang lahat kaya napagdesisyonan ko na ring maligo dahil amoy pawis na ata ako. Buti na lang at tapos na si Kenzo. Binihisan ko muna ito saka ako pumasok sa banyo at doon nagsimulang maligo. Mami! May nagdo-doorbell! Sigaw ni Kenzo sa sala. Baka yung yaya ni Kenzo yon dahil inutusan ko iyon mamili kaya naman agad ako nataranta dahil hindi pa ako nakakabihis. Agad kong kinuha ang tuwalya at basta pinalupot iyon sa katawan ko. Pumunta ako sa pintuan at binuksan ito. Ang bilis mo na! Sabi ko pero hindi na iyon natuloy dahil hindi yung yaya ni Kenzo ang kaharap ko ngayon kundi si Jacob. Nakita kong natigilan siya at bumaba ang tingin niya sa aking dibdib at nang sundan ko ito ng tingin ay nakita kong medyo nakalabas ito. Bastos! Sigaw ko at sinaraduhan siya ng pintuan. Agad akong pumunta sa kwarto at doon ay nagbihis. Bumaba na ako na nakita kong nasa labas pa rin ng pintuan si Jacob. Ngunit nakatungo ito at nakatitig kay Kenzo na ngayon nga ay nasa harapan niya at nakatingin din sa kanya. Pasok ka. Nahihiyang sabi ko at nakita ko namang hindi ito gumalaw sa pwesto at nakatingin pa rin kay Kenzo na ngayon nga ay nakatingala at tinitignan din siya. Dahil mukhang walang balak pumasok ito, ay pinuntahan ko na sila at binuhat si Kenzo. Nakita ko na patingin siya sa akin, pero ang mga mata ay malungkot at may mga luha na nagbabadyang lumabas. Pasok ka na, sabi ko at nauna na ako maglakad papunta sa sala. Naramdaman ko namang sumunod siya at mupo na din. Umalis naman sa pagkakakandong sa akin si Kenzo at nilapitan si Jacob at tiningnan ulit. Nakita kong may kinuha si Kenzo sa bulsa niya at nakita ko yung wallet niya at binuksan niya iyon at may kinuha. Ikaw ba yung papa ko? Kamukha mo kasi siya dito Biglang sabi ni Kenzo habang pinapakita kay Jacob yung picture niya na ginupit sa dyaryo. Naramdaman ko naman ang mga luha ko na nagbabadyang lumabas dahil sa nakikita ko ngayong interaksyon ng mag-ama. Yes, it's me. I'm your dad. Nauutal na sabi ni Jacob at pinilit ang sarili na huwag umiyak. Ba't pa po kayo bumalik? Sabi ni Kenzo at nakita ko namang tila na bangasan ng kung ano si Jacob dahil sa sinabi ng anak. Why baby? Ayaw mo bang nandito si daddy? Naiiyak na tanong niya at baka sa mukha ang sakit. Hindi niyo naman ako love Hindi ka nga nagpunta para makita ako. Sigaw ni Kenzo. Anak, huwag mong sigawan ng papa mo. Saway ko dito. Love na love ka ni daddy little boy. Marami kasing ginagawa si daddy kaya hindi kita nadalaw pero ngayong nandito na ako. Hindi na ako aalis ulit. Promise yan, sabi ni Jacob. Talaga po, hindi na kayo aalis? Dito na kayo kasama ni mama? Nakita kong hinawakan ni Jacob si Kenzo sa ulo at bahagyang ginulo ang buhok nito at ngumiti. Promise, hindi na ako aalis sa tabi niyo ni mama. Sabi naman ni Jacob at tumingin sa akin na siyang ikinabigla ko. Yay! Hindi na ako magtatampo sa'yo papa. Basta tuparin mo promise mo ha. Masayang sabi ng anak ko at yumakap sa ama niya na sinuklian naman ng yakap ni Jacob at binuhat pa ito at kumandong sa hita niya. Pero papa, aalis kami ngayon Sasama ka ba? Inosenteng tanong ni Kenzo habang nakakandong sa papa niya at nakalambitin sa leeg ni Jacob. Nakita ko namang hinalikan ni Jacob sa ulo si Kenzo at niyakap ng mahigpit. Sasama si daddy sa inyo, malambing na sabi ni Jacob. Papa kasi ang gusto kong tawag sa'yo. Ayoko po daddy. Sabi ni Kenzo na siyang ikinanuot ng noo ni Jacob. Bakit ayaw mo ng daddy? Kasi po, ang partner ng mama ay papa at ang partner ng mommy ay daddy.
Ang tawag ko po kay mama ay mama. Kaya dapat, papa ang iyo, hindi daddy. Mahabang sabi ni Kenzo at narinig ko ang natawa ng bahagya si Jacob at hinalikan sa pisngi ang anak. Sige, papa na lang ang tawag mo kasi magpartner pala ang mama at papa. Sabi ni Jacob at makahulog ang tumingin sa akin at ngumisi. Agad ako nag-iwas ng tingin. Tara na? At baka mahuli pa tayo sa flight. Segway kong sabi at pumunta na sa kwarto. Sakay kami ng kotse ni Jacob papunta sa bahay nila mommy. Nasa passenger seat siya at katabi ng driver niya habang kaming dalawa ni Kenzo ay magkatabi sa likod. Nakahiga si Kenzo at nakaunan sa hita ko at tulog na tulog marahil ay napagod sa biyahe. Napahikab ako at pilit minumulat ang mata dahil babagsak na rin ito. Hana, you can sleep. Malayo-layo pa ang biyahe. Biglang sabi ni Jacob pero kahit gusto ko man ay hindi ko magawa dahil nag-aalala ako kay Kenzo na baka masubsob mamaya pag hindi ko nahawakan ng maayos. Mang Tomas, pakitabi po muna ng sasakyan. Sabi ni Jacob sa driver at agad namang itinabi yung kotse. Lumabas si Jacob sa kotse at binuksan yung pinto dito sa likod. Nagtatakang tinignan ko naman siya. Pumasok siya sa loob at maingat na kinuha sa akin si Kenzo. Saka siya umupo sa kaninang hinihigaan ni Kenzo. Kinandong niya ang anak namin paharap at nung maayos na ay sinabihan niya na ang driver na umandar na. Sleep, Hana. Ako nang bahala sa anak natin. Sabi niya at nakita kong hinalikan niya sa ulo si Kenzo. Dahil hindi na rin kinaya ng mata ko, ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Nagising ako ng marahang may humahaplos sa pisngi ko at pagkamulat ko ay nakita ko si Jacob at marahang nakatingin sa akin habang nakangiti. Agad naman akong umayos ng upo at bahagyang lumayo sa kanya. Ba't hindi mo ako ginising? Nauutal kong tanong at hindi makatingin sa mga mata niya. How can I do that? When you're sleeping peacefully looking so beautiful. Sabi niya habang nakangiti. Feeling ko naman ay namumula na ako at ang puso ko ay parang kinikilig. Pero pinaalala ko sa sarili ko na dapat hindi ako maapektuhan sa sinasabi niya. Asan si Kenzo? Pag-iiba ko. He's in your mother's house. Nauna ko na siyang pinapasok dun. Ganun ba? Pasok ka na sa inyo. Sabi niya at nagtatakang tiningnan ko ito. Hindi ka ba papasok? Di ba sabi mo gusto mong kamustahin si dad? Nababaliw na siguro ako at inaya ko pa siyang pumasok. Ayaw ko nga madikit sa kanya dahil sa buwisit na puso ko. Kumakabog na naman kasi. Nakita ko siyang ngumiti at parahang umiling. Nakita at nakausap ko na si Tito nung hinatid ko si Kenzo. Alam ko na din yung kondisyon niya. It's her family time kaya hindi na ako makikigulo muna. Nakangiting sabi niya pero ang mga mata ay malungkot. Sige, una na ako. Alright, take care and I love you. Biglang sabi niya kaya tila hindi ako makahinga nung tiningnan siya. Pakisabi kay Kenzo I love you. Sabi niya at doon naman ako parang nadaganan ng kung ano. Asyemera ka kasi. Akala mo ikaw? Yung anak mo yun uy. Sabi ng matinong parte ng utak ko. Sasabihin ko yun na wag ka mag-alala. Sabi ko at bumaba na ng kotse niya. At tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng bahay at hindi siya nilingon. Nakita ko sa sala si mami at daddy kaya agad ko niyakap si mami, sunod si daddy. Anak, buti nakauwi na kayo. Miss na miss ka na namin. Sabi ni ma'am. Ako rin mami. Miss na miss ko na kayo. Saka gusto na rin kayo makita ni Kenzo. Sabi ko at nilapitan ko si daddy. Dad, okay ka lang po ba? Ano daw pong sakit nyo? Anong sabi ng doktor? Magagamot ka pa ba? Nag-aalalang tanong ko at ang mga luha ay nagbabadya ng lumabas na naman. Anak, kasi ganito yon. Biglang sabi ni ma'am. Ano daw pong sakit ni dad? Tanong ko at salit-salitang tumingin sa dalawa. Nakita kong akma magsasalita si ma'am na unahan siya ni dad. May singaw ako anak. Sabi ni dad at tila nabingi ako dahil sa narinig. Ano ho? Pakiulit nga dad, nabingi ata ako. Anak, singaw. Yung sangipin? Wala akong masabi at tulalang nakatingin kay daddy. Dad, joke ba yan? Hindi naman sa gusto ko may sakit talaga kayo pero... Ba't ganon? Singaw? Really? Di makapaniwalang sabi ko at napahawak ako sa sentido ko. Anak, sorry na.
Gusto ka lang namin makita ni mami mo at dito ka naman nirahan sa Pilipinas dahil tumatanda na din kami. At gusto naming alagaan pa si Kenzo. Paliwanag ni Dad at niyakap ako. Pero nagsinungaling ka, Dad eh. Hindi naman ako nagsinungaling, Hana. May sakit naman talaga ako eh. At yun ay singaw. Sabi ko naman at napahawak sa sentido. Mami, alam mo rin ba tong ginawa ni Dad? Natatawang sabi ko. Oo anak, gusto namin kasi kitang umuwi ng Pilipinas. At nung naisip niya tong walang kwentang ideya niya, pumayag na ako. Pag-amin ni Ma'am. Grabe ka, Han. Anong walang kwenta napauwi nga natin tong anak mo? Sabi ni Dad kaya natawa na lang ako. Wait Dad, so alam na ni Jacob na wala talaga kayong sakit? Tanong ko. Yes, alam niya. Sinabi ko nung hinatid niya yung apo ko kanina dito. Sabi niya. Kaya pala mukhang kampante ang mukha nito kanina. O siya, magpahinga ka na dun sa kwarto mo at nandun na din si Kenzo. Sabi ni Mami. Sige po. Sabi ko at pumunta na sa kwarto at doon ko naabutan si Kenzo na mahimbing na ang tulog. Mama, bakit hindi po dito nakatira si Papa? Sabi ng anak ko. Nakaramdam naman ako ng lungkot dahil sa sinabi niya. Hindi ko magawang ibigay sa kanyang isang buong pamilya tulad ng iba. Kasi anak, may ibang house ang papa mo. Kaya dapat doon mo na siya nakatira. Paliwanag ko naman. Dito na lang din tayo tumira, Mama. Gusto ko kasing makabanding pa si Papa eh. Sabi niya akmang magsasalita ako nang may nagsalita sa likuran ko. Kenzo is right. Dapat sa bahay ko na lang kayo tumira. Besides, ako lang naman mag-isa doon at it's lonely being alone in that big house. Tinignan ko kung sino ang nagsalita at nagulat akong nandoon si Jacob at nakangiti. Papa! Buti pumunta ka dito! Sigaw ni Kenzo at tumakbo kay Jacob para magpabuhat at agad namang inakay ito ng ama. You miss me, buddy? Tanong ni Jacob. Opo, Papa. Miss na miss ko kayo. Totoo po ba yung sinabi niyo na titira kami ni Mama sa bahay niyo? Rinig kong tanong ni Kenzo. Kenzo, may bahay naman tayo. Pasensya na, Jacob. Nahihiyang sabi ko kay Jacob. Anak, please convince your mama na sa bahay ko na lang kayo tumira. Please, baby. Papa is sad kasi mag-isa lang siya sa bahay. Kausap ni Jacob sa anak ko, agad naman nanlaki ang mata ko dahil sa sinabi niya. Nababaliw na ba ito? Bakit niya gugustuhin makasama ang ex-wife niya sa isang bubong? Bumaba sa pagkakabuhat si Kenzo at pumunta sa akin at niyakap ako sa lieg. Mama, please payag ka na. Doon na lang tayo kila Papa tumira. Malambing na sabi ng anak ko. Tumingin ako kay Jacob para sana humingi ng tulong para magpaliwanag kay Kenzo na hindi pwede. Pero ang loko ay nginisiyan lang ako at inirapan ko siya dahil sa ginawa niya. Anak, hindi kasi pwede eh. Sabi ko at nakita kong nalungkot ang mukha ng anak ko. Bakit po? Di ba ang papa at mama ay magkasama sa bahay kasama yung baby nila? Bakit hindi po pwede, Mama? Naiiyak na sabi ni Kenzo at dahil sa nakita, ay tila dinudurog ang puso ko dahil sa aking nakita. Hindi ko nagawa magsalita dahil nararamdaman ko ang mga luha ko na pumapatak na. Nakita kong lumuhod si Jacob sa harap ng anak at kinuha ito at niyakap habang winig ko ang mumunting iyak ni Kenzo. Tinignan ko si Jacob na may higpit na nakayakap sa anak habang mariing nakapikit ang mga mata at parang nasasaktan habang naririnig ang anak na umiiyak. Shh, baby. Doon na kayo ni Mama sa house ko titira. Please don't cry. Pag-aalo ni Jacob sa anak pero hindi makapaniwalang nakatingin ako sa kanya. Anong sabi niya? Talaga, Papa? Yay! Masayang sigaw ni Kenzo habang pinupunasan ng mga luha at tinulungan naman ito ni Jacob na punasan namin ng luha sa mga pisngi. Jacob, anong ibig sabihin sa... We will talk later, Hana. Sabat ni Jacob. Sa bahay na nananghalian si Jacob kasama ang parents ko at gulat ako sa mga nangyari dahil ang akala ko ay galit si Daddy kay Jacob. Dahil sa ginawa niya sa akin pero bakit nagagawang dumalaw dito ni Jacob at mukhang okay na sila. Daddy, what's really happening here? Hindi ko na napigilang itanong. Narinig kong ibinaba niya ang kutsara at tinidor niya. Ramdam ko naman ang pagtingin ni Jacob sa akin. What do you mean, Iha?
Tanong ni Dad. Dad, wag na tayo maglokohan dito. I thought you are mad at Jacob dahil sa ginawa niya sa akin and ngayon pumupunta siya dito sa bahay kahit kailan niya gusto. And you are acting like everything is fine. Hindi naman sa ayaw kung magkaayos ang pagitan sa inyo ni Jacob. Dad, pero please explain what's happening right now. Bakit parang biglaan ang lahat? Dugtong ko naman. Anak, naisip namin ni Mami mo na we should forgive Jacob. Matanda na kami. At ayaw naming mamatay na may sama ng loob. And beside, he's still the father of your child. They need closure since ilang taon silang hindi nagkasama. Paliwanag ni Dad. Pero why do I feel na parang may iba pang dahilan pero I don't know what it is? Are you sure yun lang ang dahilan, Dad? Paninigurado ko. Hana, I know I did something very terrible at you before. Pero give me a chance to prove myself na nagbago na ako. Sabat ni Jacob kaya tinignan ko siya at seryoso naman ito nakatingin sa akin. Hindi ko na nagawa magsalita dahil nadidistract ako sa klase ng tingin na binibigay niya sa akin. Hindi ko pa nakakalahati ang pagkain ko ay narinig ko ang iyak ni Kenzo sa itaas. Mukhang nagising na. Iyakin pa naman ang anak ko kapag bagong gising. Excuse po. Pupuntahan ko muna si Kenzo. Sabi ko at hindi na hinintay ang sagot nila at nagmamadaling pumunta sa itaas. Binuksan ko ang pinto at doon ko nakita si Kenzo na nakaupo sa kama at namumula mukha habang umiiyak. Agad ko naman itong dinaluhan ng yakap at kinandong sa ita ko habang nakayakap sa akin. Wag na umiyak ang baby. Pag-aalo ko dito at hinalikan ng noon nito. Naririnig ko pa ang mumunting iyak nito pero patahan na. Isang oras ko na ring kandong si Kenzo at nilalambing. Nasanay na ako tuwing pagising niya ay ganito siya kaya hindi na bago sa akin. Akmang tatayo na ako pero ayaw bumitaw ni Kenzo sa akin na akmang iiyak na naman kaya hinayaan ko na lang at bumalik ulit sa pagkakaupo. Naramdaman ko na kasi ang gutom, hindi ako maayos na nakakain kanina. Pinikit ko ang mga mata ko para kahit paano ay maibsa ng gutom at ilang segundo lang ay may narinig akong katok sa pinto. Hana, can I come in? Sabi ni Jacob. Sige lang. Sabi ko naman kahit kinakabahan ako sa presensya niya sa di malamang dahilan. Nakita ko may hawak siyang tray ng pagkain at agad naman akong natakam doon pero hindi ko pinahalata. Inilipag niya ang tray na may lamang pagkain sa table sa gilid ko. Eat, I know you're still hungry. Akin na si Kenzo. Sabi niya at takmang kukunin si Kenzo kaya tinulungan ko naman itong makuha at buti naman ay sumama ito sa ama at doon agad yumakap paharap. Umakyat pataas bahagya si Jacob para masandal sa headboard kaya naman medyo malapit siya sa akin at naramdaman ko naman ang pamilyar na kaba lalo na nung malapit siya at maamoy ko ang panlalaki nitong pabango. Kumain ka na Hana. I know gutom ka pa. Sabi ni Jacob kaya naman wala sa sariling kinuha ko ang tray at nilantakan nito. Matapos kumain ay tiningnan ko ang anak ko at si Jacob. Nakatingin si Jacob kay Kenzo at marahang hinahaplos ang ulo nito habang nakayakap sa kanya si Kenzo na ngayon nga ay mukhang nakatulog ulit. Nagulat ako na bigla siyang tumingin sa akin at malungkot ang mga mata ng umiti. Agad ako nag-iwas ng tingin sa kanya. Hana, let's talk please. Sabi ni Jacob. Anong pag-uusapan natin? Kinakabahang tanong ko. About you and Kenzo. Moving into my house. Jacob, nasisiraan ka na ba? Ba't naman kami titira sa bahay mo? Hindi na tayo mag-asawa. At ang pangit naman tignan kung ibinabahay mo ang ex-wife mo. Mariin kong sabi. It's for our son's sake. He needs a complete family. And I'm willing to give him one. You can still do that naman, Jacob. Pwede mo naman siyang bisitahin dito anytime. Besides, okay naman na kayo ng parents ko kaya wala nang hadlang. Sabi ko at tininan siya na nakakunot ang noon nito. Hanggang kailan natin gagawin ang setup na to? Dadating ang panahon na magtatanong si Kenzo ba't ganito ang setup na pinutol ko siya. Then we will explain everything to him kapag nasa tamang edad na siya. And we will do this setup for the rest of our lives, Jacob. Kasi bakit? Wala naman na tayo at wala nang dahilan para magkasama tayo sa iisang bubong. Kung wala lang si Kenzo, ay mas pipiliin kong hindi na magtagpo ang landas natin. Sabi ko at nang tingnan ko siya ay may sakit na bumabatay sa mga mata niya.
Narinig ko siyang tumawa na mapakla. You still don't forgive me, right? I told you na kapag nakalaya na ako, I will make things right, Hana. Kaya hindi ako titigil para mapursu ka ulit. At ang anak natin. Sabi niya at naguguluhang napatingin ako sa kanya, pero pinagsawalang bahala ko na lang ang sinabi niya. Jacob, napatawad na kita sa mga ginawa mo dati. Trust me, hindi na ako galit sa'yo. Hindi ko rin ipinagkakait ng pagiging amo mo kay Kenzo. Ganito na lang, we will set a day kung kailan nasa iyo si Kenzo at kung anong araw naman siya nasa akin. I guess it will be fine with you. Pag-aalok ko, iyon na lang kasi ang naisip kong paraan para kahit papaano ay makasama niya si Kenzo sa bahay niya. Dahil mukhang sabik na sabik ito sa anak. Akala ko ay papayag siya sa solusyon ko pero doon ako nagkamali. No, I don't want that idea. Matigas na sabi niya at napahawak ako sa sentido dahil sa sagot niya. Jacob, ano bang gusto mo? Binibigyan na nga kita ng option para makasama mo sa bahay mo si Kenzo. Pero ba't ayaw mo pa din? Ayoko ng ganun. Kasi mahihilo lang yung anak natin sa setup na ganun. I want Kenzo to permanently stay at my side. And it also includes you. Seryosong sabi niya at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Jacob naman, nasisiraan ka na ba? Ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo na hindi na tayo mag-asawa para umakto kang ganyan? Hindi na ako yung dating asawa mo na sunod-sunuran sa mga sinasabi mo. Mahina ngunit may diing sabi ko sa kanya dahil nag-aalala ako na magising anak ko sa ingay. Nakita ko nagbago ang ekspresyon ng mukha niya dahil bigla itong nalungkot. I'm sorry. I should not push you sa ayaw mo. Sabi niya at malungkot na tumingin sa akin. Nakita kong dahan-dahan niyang inihiga sa kama si Kenzo at nang nagawa niya iyon ay inayos niya ang una nito. Tumayo ito at malungkot akong nginitian. Mauna na muna ako, Hana. Tell Arson na umalis na ako. And I love him so much. Sabi niya na hindi na hinintay ang sagot ko at umalis na. Malungkot na tiningnan ko naman ang pinto na nilabasan niya at hindi ko alam kung bakit gusto ko siyang yakapin kanina. Dahil sa malungkot niyang itsura. Hindi ako nakatulog na maayos kagabi dahil sa pag-isip kay Jacob at sa malungkot niyang mukha nang umalis siya. Ba't may paki pa ba ako sa kanya? Ano naman kung malungkot siya? Ano naman sa iyo yun, Hana? Sabi ng matinong parte ng utak ko at hindi na kinontra. Nakarinig ako na malakas na kalampag sa pintuan ko. Hana anak, gumising ka dyan! Sigaw ni Mami sa hindi ko malamang dahilan, kaya naman pumunta ako sa pintuan para buksan siya. Bakit ma'am? Anong problema? Tanong ko. Si Kenzo nawawala! Hysterical na sabi ni ma'am at nang makita kong hindi siya nagbibiro, ay nagsimula ng kainin ng kaba ang puso ko. Ma'am, anong ibig sabihin na nawawala si Kenzo? Baka nandiyan lang siya sa kwarto. Sabi ko at pilit kinakalma ang sarili. Hindi anak, chinek na namin ang buong bahay pero wala siya. Tinanong ng daddy mo yung guard para i-check yung CCTV sa subdivision. At nakita nila na si Kenzo lumabas ng subdivision. Sabi ni ma'am na naiiyak na. Ba't umalis si Kenzo? Hindi naman naglalayas ang batang yun. Naiiyak kong sabi at naramdaman kong niyakap ako ni Mami. Everything will be alright, Iha. Pumunta na ang dad mo sa police station para magpatulong hanapin si Kenzo. Pero ngayon, tawagan mo muna si Jacob at ipaalam ang nangyari. He's still the father at kailangan niya itong malaman. Sabi ni Mom na tila inunahan na ako sa sasabihin kong pagtutol. Akmang tatawagan ko na sana si Jacob na maalala ko na wala pala ako number niya. Nagulat ako na may inabot si Mom na business card at doon nakalagay ang number ni Jacob. Alam kong wala kang number ng este ni Jacob, kaya ayan, sabi niya. Thank you. Agad kong dinayal ang number doon at ilang ring lang ay may sumagot na agad. Hello? Sabi sa kabilang linya. Ako to. Sabi ko at ilang segundong wala akong narinig na ingay sa kabilang linya. Hana, napatawag ka? Sabi niya. Naramdaman ko namang nagluluhan na naman ang mata ko. Kasi Jacob, si Kenzo? Naiiyak kong sabi. Wait, are you crying? What happened to our son? Kalmado pero halatang may pag-alala sa boses niya. Nawawala kasi siya, Jacob eh. Are you kidding, right? Paano nawawala ang anak natin? Sabi niya pero halata sa boses na medyo nanginginig ito
kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko at napahagulgol na ako sa iyak. Hindi ito joke, Jacob. Nawawala talaga si Kenzo. I'm coming to your house. Huwag kang aalis dyan. We will find our son. Sabi ni Jacob at pinatay na ang tawag. Hindi ako mapakali sa kinauupuan ko at pinipilit kumalma habang hinihintay si Jacob, pero hindi ko magawa dahil sobrang nag-aalala ako sa anak ko. Hindi ko ata kakayaning may mangyaring masama sa kanya. Hana? Hana, I'm here! Narinig kong sigaw ni Jacob kaya naman agad ko pinuntahan kung nasa nanggagaling ang sigaw niya at nakita ko siya na papasok na ng bahay. Nang makita ako ay agad siyang tumakbo at sinalubong ako na mahigpit na yakap. Hindi ko na malayang humahagulhol na pala ako habang yakap niya at nararamdaman ko ang kamay niyang humihimas sa buhok ko. Shh, everything will be fine. We will find our son. I promise. Pag-aalon niya sa akin habang yakap ako. Jacob, paano kung hindi natin siya mahanap? Yung baby ko. Baka mapano siya. Kasalanan ko ito eh. Kung hindi... Please don't say that. We will find our son and he will be okay. Matalinong bata si Kenzo. And Hana, wag mong sisisihin ang sarili mo. You are the best woman I ever known. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Dahil sa sinabi niya ay mas lalo akong napaiyak. Did you find a lead kung nasaan ang anak ko? Tanong ni Jacob sa kabilang linya at, Really? Okay, we were coming. Biglang sabi ni Jacob at binaba ang tawag. Let's go. May nahanap na silang lead sa anak natin. Sabi niya, anak natin, I don't know pero kapag sinasabi niya yan, ay parang may humahaplos sa aking puso tuwing nadidinig yan. Sandali, sino yung kausap mo? At nahanap na ba nila si Kenzo? Nagtatakang tanong ko. He's a private investigator. Kasama siya ng dad mo nung pumunta sila sa police station. Nahagip ng CCTV camera si Kenzo papasok sa Blue Subdivision pero hanggang doon na lang yung nakuha ng camera. So we need to find him all over the Blue Subdivision. Paliwanag niya naman. Pero ba't naman nakarating doon si Kenzo? I don't know, Hana. Umiiling na sabi niya na siyang kinakunot ng noo ko. Sinabi ni Jacob sa parents ko na kami na lang ang maghahanap kay Kenzo at sa tulong ng ibang taong hinard ni Jacob para tumulong. Agad kaming pumunta sa Blue Subdivision kung nasaan si Kenzo at nagsimula na kaming maghanap. Kenzo? Anak, andito si Mami. Magpakita ka na please. Naluluhang sigaw ko habang naglalakad-lakad at tinitignan ng paligid. Kenzo? Where are you? Rinig kong sigaw din ni Jacob sa di kalayuan pero tulad kanina ay walang nagpapakita sa amin. He's not here. Maybe we should try sa ibang part nitong subdivision. Suggest ni Jacob kaya agad akong tumango. You look pale, Hana. Masama ba pakiramdam mo? You should go home, ako na lang muna mag-aanap kay Kenzo. Sabi niya at dinampi ang kamay sa noo ko kaya agad akong lumayo. Dahil naramdaman ko na naman ang kuryente sa sistema ko. Hindi, ayos lang ako. Gutom lang siguro kaya ganun. Sabi ko. Stay in the car, bibili lang ako na makakain. Gaya ng sabi ni Jacob ay naghintay ako sa kotse niya. Tumingin-tingin lang ako sa mga bintana habang iniisip ang anak ko. Napatingin ako sa may park, bandang dulo, kung nasaan ako nakapwesto at parang may namumukhaan ako. Si Kenzo ba yun? Lumabas ako ng kotse at dali-daling tumakbo para pumunta sa park. Sana ay hindi ako namamalikmata at pinagdarasal ko na sana yung anak ko ang aking nakita. Lumingalinga ako sa paligid ng park ngunit wala doon si Kenzo. Mga bata naglalaro ang aking nakikita ngayon. Nangihinang napaupo ako sa isang bench dito at doon nagsimulang magluha ang mata ko. Iyak lang ako ng iyak hanggang sa may narinig akong isang tinig. Mama! Matinis na sigaw ng isang bata at pagtingin ko ay nakita ko si Kenzo. Kenzo? Sigaw ko at natatawantang tumakbo ako sa anak ko na papunta sa akin. Agad ko siyang niyakap at pinaghahalikan ng pisngi. Anak naman, ba't ka umalis ng bahay nang hindi nagpapaalam? Bad yun, diba? Naiiyak na sabi ko. Nakita ko medyo madungis na ang anak ko at ang pisngi niya, kaya naman pinunasan ko iyon. Sorry po, Mama. Sinusubukan ko lang naman pong hanapin yung house ni Papa eh. Inosenteng sabi ni Kenzo. Bakit mo naman Naputo lang sinasabi ko na marinig ko si Jacob na tinatawag ang pangalan ko. Papa! Andito kami! Sigaw ni Kenzo kaya naman nakita kong tumakbo palapit sa amin si Jacob at binuhad si Kenzo at tulad ng ginawa ko kanina ay pinupog niya ito ng halik. Baby,
Ba't ka naman naglayas? Pinag-alala mo kami ni mama mo. Papa, hinahanap ko po kasi yung house mo eh. Bakit mo naman hinahanap anak? Pwede ka namang dalhin ni Papa doon. Sabi ni Jacob at makahulugang tumingin sa akin, kaya agad akong umiwas ng tingin. Akala ko kasi Papa, ayaw mo ko sa house mo. Kasi pagising ko wala ka na. Kaya ako na lang yung maghahanap. Narinig ko nagbuntong hininga si Jacob at tumingin sa akin. We will go home muna sa bahay niyo ni Mama anak, okay? And Hannah, we need to talk. Sabi ni Jacob at nauna nang umalis habang karga ang anak. Pagdating namin sa bahay ay tuwang-tuwa ang magulang ko dahil nahanap na namin si Kenzo at agad namang ikinuwento na Kenzo ang dahilan kung bakit siya umalis. Kaya naman nandito kami sa sala para pag-usapan ng mga nangyari. Mabuti na lang at nakatulog na si Kenzo. Hannah, I know you don't want this idea, pero you and my grandchild needs to live with Jacob. Sabi ni Dad na siyang ikinagulat ko. Dad, bakit ako titira sa iisang bubong kasama ang ex-husband ko? Pwede naman siyang dumalaw dito, kaya hindi na dapat umabot pa sa ganito. Hysterical na sabi ko. Ayoko manirahan kami ulit sa iisang bubong dahil kapag nangyari iyon, ay baka tuluyang manumbalik ang feelings ko para sa ama ng anak ko. Anak, please pumayag ka na. Muntik nang mawala sa atin si Kenzo dahil gusto niya makasama ang tatay niya. Your son needs a father. Wag mo namang ipagkait iyon sa kanya. Sabi ni Mom. Aangal pa sana ako nang biglang magsalita si Jacob. Why are you so scared na manirahan ulit kasama ako? Ganun mo ba talaga ako kinamumuhian dahil sa mga nagawa ko sa'yo dati kaya ganyan ka umakto ngayon? I've told you, Hannah. Nagbago na ako at pinagsisihan ko ang mga ginawa ko kaya please, give me a chance to prove it. Sabi ni Jacob pero hindi nakatakas sa aking mga mata. Ang luhang bumagsak sa kanyang mata na agad niyang pinunasan. Anak, it's all in the past now. You should learn to forgive someone. Sabad naman ni Dad. Matagal ko na siyang pinatawa, Dad. Pero ang manirahan kasama siya. Pinuto lang sasabihin ko. Please, Hannah, pumayag ka na. Kahit para kay Kenzo na lang. We can't afford to lose him again dahil sa paghahanap sa akin. Nagmamakaawang sabi ni Jacob. Tinignan ko si Mom and Dad at bakas sa mga mata nila ang pagmamakaawa na pumayag ako. Kaya naman pumikit at huminga akong malalim. For the sake of Kenzo, papayag na ako sa gusto mo mangyari. Pigil hiningang sabi ko. Kinabukasan ay maagang sinundo kami ni Jacob. Excited na excited nga si Kenzo dahil finally sa iisang bahay na kami titira. Labag man sa kalooban ko ay pumayag na ako para sa kapakanan ng anak ko. Anak, pag may oras kayo, bisitahin mo kami ng daddy mo dito. At syempre kasama ang cute kong apo. Sabi ni Mom. Araw-araw niya na sana akong kasama kung hindi lang, makahulugang sabi ko pero agad naman akong ngumiti. Hay, nako bata ka. Basta tatandaan mo kung sakali mang tumibok ulit ang puso mo sa kanya. Huwag mong pigilan, okay? Sabi ni Mom. Nako, hinding-hindi yun mangyayari. Mariing sabi ko. Huwag kang magsalita ng tapos anak. Nako, baka makain mo din yan. Sabi niya kaya't pilit akong tumawa pero hindi ko inakalang kinabahan din ako sa sinabi ni Mom. Una na po kami. Narinig kong paalam ni Jacob matapos ilagay ang lahat ng gamit namin sa kotse niya. Ingatan mo na ang anak at apo ko, Jacob. This time, ingatan mo na. Makahulog ang sabi ni Dad. I will, sir. I promise. Mahaba-haba din ang biyahe at matapos ang 1.5 oras ay narating na namin ang bahay. Ang bahay namin na kung saan ay nagbigay ng masasakit na alaala noong nakatira pa kami dito ni Jacob at mag-asawa pa. Tulog na si Kenzo kaya naman kinarga ito ni Jacob at inakyat sa itaas. Lumingalinga ako sa bahay at masasabi kong hindi nagbago ang pagkakaayos nito, pati na rin ang mga gamit. Tila ayaw ipagalaw sa iba ang ayos. Simula na magkahiwalay kami ay ngayon na lang ulit ako nakapasok sa bahay na ito at ang weird ng feeling. Dahil nandito na naman ako. Hindi ko alam pero napayakap sa sarili ko ng biglaan habang nag-flashback ang mga masasakit na nakaraan. Hey, are you alright? Sabi ni Jacob na nasa tabi ko at hinawakan ng siko ko. Agad ako nakabalik sa realidad at nakita ko ang nag-aalalang mukha niya. Okay lang ako. Naninibago lang.
Sabi ko at bahagyang lumayo sa kanya, sanhi para mabitawan niya ang siko ko na hawak niya. Nakita ko ang sakit na nanalatay sa mata niya nang gawin ko iyon. I'm sorry, Hana. I know you remember the cruel things that I did to you. Pagpapaumanhin niya at bahagya siya na kayuko. Ano ka ba? Pinatawad na kita sabi eh. Saka, hindi lang ako sanay kasi ngayon na ulit ako nakapunta dito. Sabi ko at pilit na tumawa para mawala ang kakaibang atmosfera. Pero parang hindi iyon umepektibo. Still, I'm sorry. Nasa main bedroom si Kenzo, you can rest. Aalis lang ako saglit para bumili ng stock na pagkain. Seryosong sabi niya at umalis na hindi man lang ako hinintay na sumagot. Alam ko nagsisisi na si Jacob. Ramdam kong sinisisi niya pa rin ang sarili niya at hindi ako manhid para hindi mapansin yon. Kaya naman nahanap ko sa puso ko na patawarin siya ng totoo. Pumunta ako sa sinasabing kwarto ni Jacob at doon ko nakita ang anak ko na mahimbing nang natutulog. At may unang pang nakahabang sa magkabilang gilid niya, nilagay ata ni Jacob. Kumuha muna ako ng damit at naisipang maligo dahil sa mahabang biyahe ay naglagkit ako. Matapos maligo ay nagpatuyo ako ng buhok at tumabi sa anak kong mahimbing pa rin ng tulog. Hindi ko na malaya na tinangay na rin ako ng antok. Baby, wake up, kakain na tayo. Rinig ko ang bulong sa akin pero dahil sa inaantok pa din ako, ay hindi ko iyon pinansin at nagtulukbong ng kumot. Naramdaman ko may humila naman dito at nagulat ako nang tumaas ang katawan ko sa ere, tandang may bumuhat sa akin. Tinignan ko ito at nakita ko si Jacob na nakangisi habang bitbit ako pa bridal style. Hoy, anong ginagawa mo? Ibaba mo nga ako. Naiilang na sabi ko at pilit na bumababa, pero sadyang malakas si Jacob at hindi ako hinayaang mangyari yon. Na, I like to carry you. Nakangising sabi niya. Nagulat ako nang hinalikan niya ako bigla sa noo. Tinampal ko yung labi niya pero parang walang epekto sa kanya yon. Dahil nagawa pang ngumisi. Nakaramdam naman ako ng pag-init ng pisngi dahil sa nangyari. Nagsimula na siya maglakad at nang makarating kami sa pintuan ay ginusuhan niya ako. Ba't ang cute niya doon? Ay ano ba tong sinasabi ko? Erase. Don't stare at me baby. Open the door please. Sabi niya kaya agad kong iniwas sa mukha ko. Hindi kita tinitignan. Huwag kang assuming dyan. Sabi ko na lang at inabot ang doorknob para buksan. Nagsimula na siyang bumaba sa hagdan habang buhat pa din ako at dahil feeling ko ay malapit na ako mahulog, ay wala sa sariling napakapit ako sa leeg niya kaya naman muntik na magtama ang mga labi namin. Agad naman akong umiwas at naramdaman kong natigilan siya. Baby, don't attempt me like that. I want to gain your love and trust again. Slowly but surely pero hindi ko na kaya. Sabi niya kaya naman nagtaka ako. Akmang magsasalita ako ay hindi ko na nagawa dahil nilapat na niya ang labis sa akin. Angal ko habang pinipilit lumayo sa halik niya. Nasa hagdan kami at baka mahulog kami parehas, bakit ba kasi halik ng halik ito? Pinipilit kong kumawala pero hindi ko na nagawa lalo na nang mas dinikit niya pa ako sa kanya. At tila tinataridor niya din ako ng sarili kong katawan at sumasabay sa halik niya. Agad kaming humiwalay sa isa't isa para kumuha ng hangin. Pero ang mga noo namin ay magkalapat pa din. It was a wonderful baby. Thank you. Mahinang saad ni Jacob at agad naman nanlaki ang mga mata ko dahil tila doon nagproseso ang mga nangyari sa utak ko. Ang syunga mo, Hana. Ba't mo siya hinalikan? Ibaba mo na ako. Sabi ko pero hindi tumitingin sa kanya at akmang bababa na pero tulad kanina ay hindi niya ako hinayaan at mas hinigpitan ng hawak sa akin. My baby is shy. You're so cute. Sabi niya at agad naman nag-init ang pisngi ko dahil sa sinabi niya. Hindi ko na siya sinagot at naramdaman ko nagpatuloy na siyang bumaba na hagdan at papunta sa kitchen. Mama! Papa! Sigaw ni Kenzo at nakita ko siya nasa lamesa habang kumakain. Hey buddy! Winig kong sabi ni Jacob. Bakit niyo po buhat si Mama? May sakit po ba si Mama? Inosenteng tanong ni Kenzo. Ibaba mo na nga ako. Bulong ko kay Jacob at nakita ko siyang ngumisi muna bago ako ibaba. Agad akong lumapit sa anak ko at sinubuan siya. Nobody. Your mama is my baby too. Kaya binuhat ko siya. Sabi ni Jacob. Po? Si Mama baby? Ang laki na ni Mama eh. Paano naging baby yun? Inosenteng tanong ni Kenzo. Narinig ko naman nagtsakal si Jacob at ginulo ang buhok ni Kenzo. Iniwan ko ang mag-ama sa sala na naglalaro habang ako naman ay nagluluto dito. Naramdaman kong may yumakap sa likod ko na siyang ikinagulat ko. Baby,
Rinig ko at boses pa lang ay alam ko na kung sino yon. Jacob, anong ginagawa mo? Sinusubukan kong maging kalmado habang kausap siya kahit na sa puso ko ay nagwawala na sa sistema ko. I'm hugging you. Sabi niya at mas hinigpitan pa ang yakap sa akin. Alam kong iyon ang ginagawa mo. Pero bakit mo nga ako niyayakap? Gawain lang to na magjowa at mag-asawa kaya humiwalay ka na. Sabi ko at kahit labag sa kalooban ko ay hinawakan ko ang mga kamay ni Jacob sa bewang ko at pilit itong tinatanggal pero hindi ko magawa. Di, tayo na lang ulit. Sabi niya na siyang ikinagulat ko. Ano? Ano pong kalokohan nito? Please lang, itigil mo na. I'm not fooling you around. Seryoso ko. Gusto kong magbalikan tayo. I will start from the basic. From the lowest. I will do anything to prove you that I change. And I will surely get your trust and love again. So please, brace yourself. Seryosong sabi niya at ramdam ko ang kanyang mainit na hininga sa batok ko na siyang mas nakalagdag ng tensyong nararamdaman ko. Walang ganong mangya, sabi ko pero pinutol niya ako. Huwag ka muna magsalita ng tapos. I will get you back. I promise. Sabi niya na siyang ikinatigil ko. Naramdaman kong inalis niya ang kamay niya sa bewang ko at humiwalay sa yakap. Hindi ko alam pero nalungkot ako nang tinanggal niya ang pagkakayakap sa akin. Titignan ko lang si Kenzo. Paalam niya at tumango na lang ako bilang sagot at umalis na siya. Nang masigurong wala na siya, ay napakapit ako sa sink at napahawak ako sa may dibdib ko at pinapakiramdaman ng sarili dahil hindi ko ata kinaya ang pinagsasabi ni Jacob. Nakatingin lang ako sa anak kong natutulog habang ako ay mulat na mulat pa rin at hindi dinadalaw ng antok. Pesteng Jacob kasi yan eh. Kung ano-anong pinagsasasabi, hindi tuloy ako makatulog. Ilang linggo na kaming naninirahan kasama si Jacob at ang anak namin at so far ay talagang tinutupad ni Jacob ang sinasabi niyang babawi siya sa amin ng anak niya. Every morning ay may nakahanda na kaming pagkain at malinis na rin ang buong bahay. Tulad na lang ngayon, andito kami sa pagkainan at pinaghahandaan kami ng pagkain ni Kenzo. Sinusundan ko na lang siya ng tingin sa bawat ginagawa niya dahil talagang nakakapanibago ang mga ginagawa niya. Baby, staring can be uncomfortable. Biglang sabi ni Jacob at kinindatan pa ako. Agad naman ako nag-iwas ng tingin. Di kita tinititigan no? Mabilis kong sabi. Feeling ko tuloy ay masyado akong halata at nagiinit ang pisngi ko dahil sa nahuli niya ako. Lumapit siya sa amin at hawak ang dalawang mug na may lamang gatas at nilagay niya ito sa harap ko at kay Kenzo. Umupo na rin siya sa kanyang upuan. Nagsimula na kaming kumain lahat. Papa, may tanong po ako. Biglang sabi ni Kenzo. Ano yun anak? Sagot naman ni Jacob pabalik. Hindi po ba kayo nagwo-work? Sabi ni Kenzo na bahagyang napatawa naman si Jacob. Bakit mo naman natanong anak? Bakit? Ayaw mo na ba dito si Papa lagi kasama nyo? Sabi niya habang nakangiti at sumulyap ng tingin sa akin. Agad ko naman kinunutan ng noo ito. Gusto po, syempre. Yung iba po kasing tatay ay nagtatrabaho eh. Tas kayo po Papa wala. Hindi po ba kayo tinatanggap sa work? Inosenteng tanong ni Kenzo. Natawa ng bahagya si Jacob at kinulo ang buhok ng anak. Hi Kenzo, kung alam mo lang kung ano ang trabaho ng papa mo. Sabi ko sa isipan at napangiti ng di ko namamalayan. I have work anak. Maybe next week papasok na ako. Sabi naman ni Jacob at tumingin din sa akin. Namimiss po kita Papa. Sabi ni Kenzo at nakanguso pa. Silly boy. Sabi ni Jacob na halatang naaliw kay Kenzo at ginulo ulit ang buhok nito. Matapos namin kumain ay ako na ang nagpresinta na maghugas ng plato dahil mukhang balak na naman akuhin ni Jacob lahat. Ay! Tili ko dahil nagulat ako na may pumulupot na braso sa aking bewang. Agad kong naamoy ang pabango niya at alam ko kung kanino ito nanggagaling. Jacob, bitawan mo ko. Nauutal kong sabi, paano ba naman ay hindi ako mapakali. What's the matter? Parang may problema ka ata at ang lalim ng iniisip mo. Sabi niya. Wala. Bitawan mo na ako baka makita pa tayo ni Kenzo. Sabi ko at pinipilit ko mawala sa yakap niya. Agad kong tinapos ang hugasin at ang matapos ay hinawakan ko ang braso na kayakap sa akin at inalis ito. Aakyat na muna ako sa kwarto. Dali-dali kong sabi at hindi siya tiningnan sa mata. Aalis na sana ako nang hawakan niya ako sa braso at pilit na iniharap sa kanya. Hey baby, look at me. Malumanay niyang sabi at hinawakan niya ang pisngi ko gamit ang dalawa niyang kamay at marahang hinaplos ang aking pisngi.
Sigurado akong pulang-pula na ang mukha ko. Baby, anong problema ha? Tell me. Tanong niya ulit, ngunit iling lang ang tanging sagot ko at hindi tumitingin sa mga mata niya dahil feeling ko kapag tumingin ako sa kanya ay mababasa niya lahat ng nasa isipan ko. Ilang segundong walang nagsalita sa amin at ibinuka ko ang bibig ko para sana magsalita ngunit laking gulat ko nang hinalikan niya ako. Pagpigil ko sa kanya at pilit siyang itinutulak pero hindi siya nagpatinag at inilagay niya ang isa niyang kamay sa bewang ko at idiniin sa katawan niya habang ang isang kamay ay nakahawak sa mukha ko. Mas pinalalim niya ang halik at tila nalulunod ako. Naramdaman kong tumaas ang sulok ng labi niya, nahudyat nang umiti siya. Sabi ng utak ko itulak siya palayo pero ang katawan at puso ko ay nagsasabing huwag siyang itulak. Si Kenzo, bulong ko. Tulog sa sala, he said at agad akong sinunggaban ng halik. Naramdaman kong binuhat niya ako pero patuloy pa rin ang aming halikan. Naramdaman ko na inupo niya ako sa table at ang kanyang kamay ay naglalakbay sa aking katawan. Dahil nakasando lang ako, ay agad niyang pinunit ito. Ba't mo sinira? Impit kong sigaw. Don't worry, I can buy you 100 of it, sabi niya sabay ngisi. Hinalikan niya ulit ako at this time ay bra ko na naman ang pinunter niya niyang tanggalin. Ngunit hindi niya ito natanggal agad. Huwag ka na nga magbra, inis niyang sabi at tulad ng sa aking sando ay pinunit niya din ito. Pinagsaluhan namin ng ligaya habang nilalakbay niya ang buo kong katawan. Sorry. Biglang sabi ni Jacob at bumitaw sa paghahalikan namin. Tingnan ko siya ng may pagtataka. I'm sorry. Hindi ko dapat ginawa sa'yo to. Sabi niya at agad na hinubad ang kanyang t-shirt at pinasuot sa akin ito. Napatulala ako dahil sa ginawa niya at nagtatakang tinignan siya. I'm sorry baby. Sabi ko babawi ako sa'yo pero not like this. Nag-take ako ng advantage sa'yo. Sabi niya at mukhang frustrated. Napangiti naman ako dahil sa narinig. Nakita kong nag-angat siya ng tingin at kumunot ang mukha na makita akong nakangiti. Why are you smiling? Nagtatakang tanong niya. Akala ko kasi hindi kita na-satisfy. I thought I'm not attractive enough kaya ka tumigil pero hindi pala yun ang dahilan. Sabi ko at pinipilit na pigil ang ngumiti ng malaki. What? Of course not. You're very generous inside and out. Ang hirap magpigil lalo na at ang ganda mo tignan at sexy pa. It's just that masyado ako nagpadala sa sarili ko at nakalimutan kong I need to earn your trust and love again. Kaya we should take things slowly. Nahihiyang sabi niya at namumula ang kanyang mga tenga. Lihim ako napangiti dahil sa sinabi niya. Ganun ba? Sabi ko. Yes. Hana, please give me another chance to prove na nagbago na ako. Na mahal ko kayo ni Kenzo at aalagaan ko kayo sa abot na makakaya ko. Please, Hana. This time I will make it right. I know it sounds insane but please love me again. Please. Pinagsisisihin ko na ang mga maling ginawa ko dati. Naiiyak na sabi ni Jacob at tila may humaplos sa aking puso habang nakikitang ganito si Jacob ngayon. If I give you another chance, are you sure na hindi mo na ulit ito sisirain? Kasi Jacob, ang sakit-sakit eh. Ayoko na ulit maramdaman yung sakit na pinaramdam mo sa akin. Kaya kung hindi ka sigurado at nagpapadalos-dalos ka lang, mabuting wag mo na lang ituloy ito. Naluluha akong sabi. I know that I'm a bastard for hurting you in that past pero Hana, pinagsisihan ko na yon. And please don't try to push me away because I won't leave you. I really love you baby. I want to be with you. Kasama si Kenzo. Naluluhang sabi ni Jacob. At hindi na kinaya ng mga luha ko at tuluyan na silang kumawala sa aking mga mata. Agad kong niyakap si Jacob at doon ay umiyak. Naramdaman kong hinagod niya ang aking likod upang patahanin at naririnig ko din siyang sumisinghot, tandang umiiyak din siya. I love you, sabi ko habang yakap siya. Naramdaman ko namang na-stiff siya kaya naman ay humiwalay ako sa yakap. Hindi makapaniwalang nakatingin siya sa akin. What did you say? Nauutal niyang sabi habang sumisinghot-singhot na parang bata. I said, I love you, Jacob. Ulit ko at nakita kong kumirap siya ng ilang beses. Mahal mo din ako? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Mahal naman talaga kita, Jacob. It never fades kahit na matagal na panahon. I'm giving you another chance, Jacob. So, please don't break it again. Sincere kong sabi at agad kong nakita na nagniningning ang kanyang mga mata at agad akong hinalikan ng pagkadiin-diin.
Humiwalay siya ng halik sa akin at niyakap ako na mahigpit. I love you so much. I promise I won't break your heart again. I love you so much, baby. Thank you. Masayang sabi niya at niyakap ako. Naramdaman kong binuhat niya ako na siyang ikinagulat ko. Jacob, ibaba mo na ako. Impit kong tili. Not now, baby. We have some unfinished businesses. Nakangising sabi niya at agad na umakyat sa kwarto habang ako ay bitbit. Simula nung araw na nagkaaminan kami ni Jacob ay sobrang laking pagbabago ang naganap sa pamilya namin. Dahil ngayon ay ramdam kong kompleto at isang masayang pamilya na talaga kami. Nagising ako sa mamunting halik sa aking pisngi at minsan sa labi. Hinawi ko kung sino man yun at nagtaklob ng kumot. Baby, wake up! Sabi ni Jacob at pilit na hinihila ang kumot kaya hinayaan ko nang tangayin niya ito dahil alam kong mangungulit lang ito. Naramdaman kong hinalikan ako ni Jacob sa labi na ilang beses kaya dahil doon ay napamulat na ako at isang gwapong ngiti ang ginawad sa akin. Good morning, baby. Nakangiting sabi niya. Morning, sabi ko at ngumiti din. Bumangon na ako at umupo sa kama at doon ko napansin na nakasuot siya ng business attire at doon ko naalala na simula ngayong week ay babalik na siya sa trabaho dahil ilang linggo din siya nakalib. Iba talaga pag boss. Napailing na lang ako dahil sa naisip ko. May breakfast ka na sa baba. Kainin mo yun ha, maaga ako nagising para ipaghanda ka. Sabi niya at ngumiti. Tila may kung anong humaplos sa aking puso na marinig ang kanyang sinabi kaya naman napangiti din ako. Nasaan pala si Kenzo? Tanong ko dahil wala siya sa tabi ko. Nasa sala naglalaro. Sabi niya. Ang aga pa ya, ba't naglalaro agad yon? Kunot no akong sabi. Hayaan mo na. Let him enjoy. Besides, pinakain ko na din yun kanina bago maglaro. Sabi naman niya. Okay, sige. Sabi ko. Di ka ba aalis? Baka malate ka na sa trabaho mo. Sabi ko ulit at tumayo na ng kama at inayos ang unan at kumot. Actually, I'm late pero it doesn't matter. Baka nalilimutan mo ako ang boss, baby. Nakangisi niyang sabi kaya kinunutan ko ito ng noo. Sus, pumasok ka na. Ikaw pa naman ang boss. Ikaw pa ang di nasunod sa mga office rules nyo. Sabi ko naman. Sungit naman ang bebe ko, aga-aga Sabi ni Jacob at nagpapakyut. Pagkatapos ko magayos ay bumaba na ako para tignan si Kenzo sa sala at ramdam ko nakasunod naman si Jacob sa akin. Nakita ko naglalaro si Kenzo ng mga biniling laruan ni Jacob para sa kanya. Mama, good morning! Masiglang bati ng anak ko sa akin na agad ko naman ikinatuwa. Tumakbo palapit sa akin si Kenzo kaya naman lumuhod ako para makapantay siya. Dahil alam kong yayakapin niya ako at hindi nga ako nagkamali. Dahil niyakap niya ako tinadtad na maraming halik sa pisngi. Ang tagal mong magising mama, sabi ni Kenzo habang nakayakap pa din sa akin. Sorry anak, napasarap tulog ni mama. Papa, bakit namumula mata mo po? Biglang tanong ng anak ko sa tatay niya kaya naman napatingin ako kay Jacob at tumayo para tignan siya. Nagpunas pa siya ng mata at tumalikod sa amin. Agad ko naman siyang dinaluhan at pilit na pinapaharap sa akin at buti ay natangay siya at nakita ko na namumula-mula ang kanyang mga mata at maluha-luha. Anong problema Jacob? Ba't naiiyak ka dyan? Nag-aalalang tanong ko ngunit umiling lang siya at niyakap ako. I'm sorry. Humihikbing bulong niya. Bakit ka nagsasorry? Nag-aalalang tanong ko at hinahaplos ang likod niya. Basta I'm sorry. At salamat kasi binigyan mo ulit ako ng chance para makasama kayo ni Kenzo. I love you both with all of my life. Sabi niya tumiwalay ng yakap sa akin at pinunasan ng kanyang mga luha. Lumuhod naman siya kapantay ni Kenzo at niyakap din ito. I promise, I will be a good papa for you, son. Papa, love you so much. Sabi niya habang yakap si Kenzo. I love you din, Papa. Promise na magiging good son din ako sa'yo at kay Mama. Sabi niya at niyakap na mahigpit si Jacob at hinalikan sa pisngi at narinig kong natawa ng bahagya si Jacob. Dahil sa eksenang nakita ko, ay doon ko naramdaman na totoong sincere si Jacob at talagang nagbago na siya. I don't regret giving him another chance. Matapos ang madamdaming eksena kanina, ay nandito kami ngayon sa labas ng pintuan ng anak ko para ihatid sa labas ang kanyang ama. I don't want to leave. Nakangusong sabi ni Jacob. Pumasok ka na Jacob. Sinasabi ko sa'yo sobra-sobra na ang leave mo. Banta ko. Opo, papasok na. I'm gonna miss you both.
Sabi niya tinalikan si Kenzo sa pisngi at nagbay. Agad naman pumasok sa loob si Kenzo dahil kanina pa siya larong-laro. Hinalikan ako ni Jacob sa labi at tila wala nang balak pakawalan nito. Buti na lang at natulak ko siya dahil baka hindi na naman siya makapagpigil. Enough! Pasok ka na. Ingat Jacob, sabi ko. I will. I'll be back soon. Ingat din kayo. Sabi niya at ngumiti. Tuluyan na umalis si Jacob at sumakay sa kotse niya at ako naman ay bumalik na sa loob pagkasara ng pinto. Inabala ko ang sarili ko sa paglilinis ng bahay at pag-aasikaso kay Kenzo habang wala si Jacob. Ang saya lang sa feeling dahil nasa maayos na kaming lagay ng anak ko. Kenzo anak, huwag kang maglilikot yan ha. Maglilinis lang si mama. Biling ko sa anak ko na naglalaro na naman matapos ko paliguan. Pumunta ako sa second floor kung saan nandun ang aming kwarto at naglinis muna ako dahil medyo magulo ang paligid. Inayos ko ang mga unan at kumot, nagsimulang magwalis. Pinunasan ko rin ang mga gamit habang pinupunasan ng isang lamesa doon ay may nakita akong isang envelope na kulay brown. Hindi ko alam kung bakit ko kinuha yon at binuksan. Pagkakuha ko ng mga papel na nasa loob nun ay laking gulat ko na makita ang annulment paper namin ni Jacob. Ngunit wala siyang pirma doon at tanging pirma ko lang ang nakalagay dito. Ito ang annulment paper na pinadala ko sa kanya pero ba't ganun walang pirma? Tinignan ko pa ang ibang papel at doon ko nakita ang marriage certificate namin ni Jacob. Ibig sabihin nito ay mag-asawa pa din kami? Ibig sabihin sa ilang taon na akala ko na hindi na ako nakatali kay Jacob ay isang kasinungalingan lamang. Tila nang hina ako matapos mag-sink in sa akin lahat ng nalaman ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung tuwa ba dahil mag-asawa pa pala kami ni Jacob? O unis dahil buong akala ko ay nakawala na ako sa kanya ngunit hindi pa rin pala. Agad kong binalik sa envelope ang mga papel at inilagay sa ilalim ng kama namin. Kailangan natin mag-usap Jacob. Sumapit na ang gabi at napatulog ko na ang anak ko dahil napagod sa kakalaro. Kaya naman madali lang itong nakatulog. Andito ako ngayon sa sala at inaantay si Jacob dahil kailangan kong linawin ang lahat ng katanungan na nasa isip ko. May inis ako nararamdaman pero hindi ako galit. May relief din ako naramdaman kahit papaano dahil sa nalaman kong hindi naman pala talaga kami hiwalay. Ewan ko sa sarili ko, nababaliw na ata ako. Ilang minuto lang ay narinig ko na ang kotse ni Jacob na pumasok sa garahe kaya naman ay agad ako nagayos ng upo. Baby? Where are you? Rinig kong tanong ni Jacob. Hindi ko siya sinagot at narinig ko ang mga yapak niya na papalapit na sa sala. Nakita ko siya at nginitian niya ako ngunit nanatiling naka-poker face lang ako sa kanya. Hey baby, I'm home. Did you miss me? Sabi niya matapos lumapit sa akin at tumalik sa noo ko. Hindi ko siya kinikibo at tiyak akong pansin niya iyon. Baby, may problema ba? Tanong niya. Agad kong kinuha ang envelope na brown sa gilid ko at ibinigay sa kanya. Where did you get this? Tanong ni Jacob at tiningnan ko siya halatang di siya mapakali. I thought you signed the annulment papers, Jacob. Pero hindi pala. May hinahon kong sabi pero sa totoo lang ay gusto ko na siyang sigawan pero hindi ko magawa dahil baka magising si Kenzo. Look Hannah, please let me explain. Nagmamakaawang sabi niya sabay hawak sa dalawang kamay ko. Go ahead, sabi ko habang tinitinan siya ng matalim. I didn't sign the annulment papers because I realized that I can't let you go. Na hindi ko pala kaya na mawala ka sa akin ng tuluyan dahil sa kalokohan ko noon. Late ko nang na-realize na mahal pala kita. And I can afford na mapunta ka sa iba kaya ginawa ko yan. Call me selfish pero I just did that because I love you so much. Pero hindi ko pa nagawang humarap sa'yo dahil sa mga nagawa ko dati. Naluluhang sabi niya. Kalalaking tao napakaiyakin. Please, don't be mad. I'm sorry dahil nilihim ko sa'yo to. Dagdag pa niya. Lumambot naman ang aking puso dahil sa tila maiyak-iyak na talaga siya. Hay, ba't ba napakarupok ko sa'yo Jacob? Ano pa nga ba? Wala na naman tayong magagawa dahil tapos na yan. Sabi ko na lang at nakita ko kung nagliwanag ang mukha ni Jacob. Really? Di ka galit sa akin? Tanong niya na parang bata kaya naman tinanguan ko na lang siya at ngumiti. Paano ko sasabihin kila daddy na kasal pa pala ako sa'yo? Dito at na annulled na talaga tayo. Sabi ko. For that, actually alam na ng parents mo na hindi talaga tayo hiwalay. Sabi niya na siyang ikinagulat ko. What? Alam nila daddy?
And all of you didn't tell me what is going on? Inis na sabi ko at hindi ko lang matanggap na ako lang pala ang di nakakaalam nito. And for the goodness sake, alam na pala ng mga magulang ko pero di man lang nila sinabi sa akin. Hey baby, calm down. We didn't tell you kasi. Kasi ano? Kunot noo kong tanong. My plan is ruined. Inis niyang sabi at kinuha niya ang kanyang bag sa tabi niya at may kinuha doon na maliit na box. I'm planning on proposing to you again. Pero dahil nalaman mo na ang lahat, I guess it's time. Sabi niya at lumuhod sa harap ko at binuksan ang maliit na kahon. Doon ay nakita ko ang diamond ring. Naramdaman ko ang mga luhang gustong kumawala sa aking mga mata. Totoo ba ito? Sa kauna-unahang pagkakataon ay nag-propose sa akin si Jacob. Baby, hindi ganito ang plano kong pag-propose sa'yo. Pero feeling ko ito na ang sign para mag-propose sa'yo. Sabi niya, I love you very much and I promise to never ever leave your side. I may not be a good husband to you in the past, but this time, I promise, I will be a better man for you and to our son. Hana, my love, will you marry me again? Sabi niya habang naluluha-luha na din. Sasagot na sana ako nang bigla niya akong putulin. Di ako papayag na hindi ka makasal sa akin, Hana. It's either papakasalan kita o ikaw ang magpapakasal sa akin. You choose between these two. Sabi niya at ngumisi. Inirapan ko na lang siya sabay ngiti. Eh ano pa nga ba? I'm willing to be your wife again. For real. Sabi ko, kaya naman ngumiti siya ng pagkalaki-laki at isinuot sa akin ng singsing. Niyakap niya ako mahigpit habang sinasabi ang I love you ng ilang beses. Ipinaalam namin sa parents ko at sa parents ni Jacob na ikakasal ulit kami. Kaya naman sobrang saya ng mga ito at gusto ng agad-agad na ikasal daw kami. Sobrang saya din na anak namin ng si Kenzo at sa wakas daw ay kompleto na kami. Baby, maybe we should rush our wedding na, sabi ni Jacob. Kasal na naman tayo sa papel, Jacob. Kailangan pa ba ng engranding kasalan? Sabi ko dahil sa papel ay mag-asawa pa din kami at hindi hiwalay. Of course, baby. Nung kinasal tayo ay hindi naman engrande kaya this time, kailangan natin bumawi. This time we will start over a new beginning kaya kailangan din natin ng ganito. Sabi ni Jacob kaya naman napaiwap ako dahil mas maarte pa siya sa akin. Mabilis nagdaan ng buwan at ito na nga ako. Ngayon ay naglalakad na habang nakasuot ng magandang wedding gown. Habang naglalakad ay nakikita ko ang maluwaluhang si Jacob habang nakatitig sa akin. Habang ako ay naglalakad, inikot ko ang tingin ko at nakita ko sila mami at daddy. Inaalo pa nga ni daddy si mami dahil umiiyak na ito. Mama, dalian natin maglakad at nag-aantay si papa doon oh. Sabi ni Kenzo, nakahawak kamay ko sabay nguso sa kinawawoonan ng ama. Kasama ko ang anak ko dahil gusto niya daw na sabay kaming papunta sa papa niya na agad naman nilang sinang-ayunan. Nakarating na kami sa harap ni Jacob at isang malaking ngiti ang ginawad niya sa akin. Nagsimula na ang seremonya at ngayon nga ay sabi ni father na, You may kiss the bride. Dahan-dahang lumapit si Jacob upang ako ay mahalikan. Naramdaman ko ang malambot niyang labi at ang hiyaw ng mga tao sa simbahan. Papa, tama na yan! Sigaw na anak namin na si Kenzo at pumagit na sa amin ni Jacob kaya naman ay naghiwalay kami. Ngayon ko napatunayan ang kasabihan na, There's always a rainbow after the rain. Ilang problema man ang dumating sa buhay mo, ngunit isang araw ay may darating din na pag-asa na kukulay sa madilim at magulong mong mundo. Ito po ang kwento ni na Jacob at Hana. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga kwentong puno ng pag-ibig at mga lihim na unti-unting mabubunyag. Maraming salamat po.